KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 911 hanggang 920. Ika-92 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 911. Ang talento ni Joe Yao ay talagang kamangha-manghang ito. Sa harap ng nasasabik na mga mata ng malaking pulutong, isang nakagugulat na pagsabog ng Devil Chi ang pinakawalan mula sa katawan ni Mosu, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Nang maramdaman ang tumataas na Devil Chi, ang mga magsasaka na dumating upang hamanin ang Hellion Tower ay natigilan, at gayon din ang mga tao. Maraming mga disipulo na hindi nasisiyahan sa pagmamataas ni Mosu, tulad ni na Zhou Yao at Jiang Shaozhou, ngayon ay may matinding takot sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Bagamat hindi nakikita ni na Zhou Yao at Jiang Shaozhou ang tunay na lakas ni Mosu, halos matansya pa rin nila na ang kanyang lakas ay nakapasok sa mataas na antas ng High God Realm. Tumawa si Mosu, nasiyahan sa gulat ng mga ekspresyon sa mukha ng mga tao, pagkatapos ay kumuha siya ng kaunting God Force sa kanyang palad at idiniin ito sa pasukan ng Hellion Tower. Halos kaagad, ang pasukan sa unang palapag ay naglabas ng napakaningning na liwanag. Pagkatapos ay naging isang straight ng liwanag, lumipad papunta sa Hellion Tower. Matapos mawala si Mosu sa pasukan, nagbuga ng maliwanag na liwanag ang unang palapag ng Hellion Tower. Ang mga sinaunang simbolo ng lahi ng Diablo sa mga dingding ng unang palapag ay kumikinang, na naglalabas ng isang mahiwagang puwersa. Pagkapasok ni Mosu, sumunod ang isa pang disipulo ng Devil Clan, hanggang sa makapasok ang lahat ng rehistradong disciples ng Devil Clan. Noon lamang ang pagkakataon ng mga disipulo ng lahi ng tao, ngunit dahil ang paghamon sa Hellion Tower ay umasa sa talento ng isang tao at walang kinalaman sa oras na pumasok ang isa sa tore, walang sinuman sa mga taong nagsasaka ang nagpahayag ng anumang pagtutol. Ilang sandali, sina Zhou Yao, Jiang Shaozhou, at Lu Dongwei ay isa-isang nawala sa Hellion Tower. Nang makitang si Zhou Yao at ang ilan pang mga tao ay nakapasok na, si Huang Xiaolong ay akmang hahakbang patungo sa linya ng ang ikalawang palapag ng Hellion Tower ay nagbuga ng maliwanag na liwanag, na naging dahilan upang ang mga sinaunang simbolo ng lahi ng demonyo na nakasulat sa mga dingding ay kumislap ng husto. Nagulat si Huang Xiaolong dito. Ito ay si Devil Son Mosu. Naabot niya talaga ang ikalawang palapag sa napakaikling panahon. Sobrang bilis, ilang minuto pa lang pumasok na siya. Mahigit 20 minuto umano ang inabot ng kanyang ninuno, ang Devil King ng taong iyon, para makadaan sa unang palapag. Nangangahulugan ba ito na ang talento ni Mosu ay mas mataas kaysa sa kanyang ninuno? Ang karaniwang tagal ng oras na ginugugol ng ibang henyong mga disipulo para makapasa sa unang palapag ay halos isang buwan, ngunit ang Mosu na ito ay tumagal ng wala pang 10 minuto. Kamangha-mangha. Napabuntong hininga ang mga nanonood at napasigaw ng malakas. Nagulat ang mga magsasaka na hindi pa nakapasok sa tore. Kumislap ang mga mata ni Huang Xiaolong, ngunit walang pagbabago sa kanyang ekspresyon nang marating niya ang pasukan. Umikot si Godforce sa kanyang palad habang inilagay ito sa mga dingding ng tore, na sinundan ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na humihila kay Huang Xiaolong papunta sa Hellion Tower. Ang eksena sa harap ni Huang Xiaolong ay nagbago sa isang iglap pagdating sa isang walang laman na kapatagan. Bago siya tumingin sa paligid, isang pagsabog ng liwanag ang bumungad sa kanya, na naging isang grupo ng 10 Diablo. Ang kanilang mga katawan ay ganap na itim, na may Devil Chi na lumulutang sa ibabaw ng kanilang balat. Dalawang pakpak na parang paniki ang tumubo mula sa kanilang likuran, habang ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mahabang itim na talim sa kanilang mga kamay. Ang mahahabang itim na talim na iyon ay nabuo mula sa purong-puro itim na Devil Chi, na may mga karakter ng lahi ng demonyo na gumagalaw sa kanilang ibabaw. Sa sandaling lumitaw ang mga may pakpak na demonyong iyon, nagsimula silang umulan ng mga pag-atake kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, hindi ganoon kataas ang kanilang lakas, ang pinuno ay nasa kalagitnaan lamang ng First Order High God Realm habang ang iba ay nasa pagitan ng unang bahagi ng First Order hanggang sa peak sa unang bahagi ng First Order High God Realm.
Ang kasalukuyang Bone Age ni Huang Xiaolong ay wala pang 300 taon. Ayon sa kanyang nalalaman, ang kapangyarihan ng mga Diablo na nilikha ng Hellion Tower ay nakabatay sa Skeletal Age ng Challenger. Sa karaniwan, ang nangungunang 1,000 disipulo sa High God Advancement Tournament ay magkakaroon man lang ng cultivation sa pagitan ng maaga hanggang sa peak ng unang bahagi ng First Order High God Realm sa edad na 300. Kaya, ang nangungunang 1,000 henyo ay makakalampas sa unang palapag ng Hellion Tower pagkatapos ng ilang hirap na pagsisikap. Habang pinapanood ang 10 Diablo na umaatake sa kanya, bahagyang pumutok si Huang Xiaolong. Ang Light Element God Force na inilabas niya ay umikot sa isang twister, hinihila ang mga demonyo sa loob, inaani ang kanilang buhay at ginawa silang purong enerhiya upang lamunin ni Huang Xiaolong. Ang dalisay na enerhiya ng Underworld. Kulat na bulalas ni Huang Xiaolong matapos masipsop ang purified energy. Ang antas ng purong Underworld na enerhiya ay hindi mas mababa kaysa sa kumikinang na kulay abong enerhiya na natipon ng pinagsamang apat na banal na apoy. Anong uri ng kayamanan itong Hellion Tower? Talagang nagawa nitong I-channel ang ganoong purong Underworld energy. Sa susunod na segundo, isa pang maliwanag na liwanag ang sumikat sa itaas ng Huang Xiaolong na parang gate na nagpapadala sa ikalawang alon ng mga demonyo. Sa pagkakataong ito, 20 Diablo ang lumitaw kasama ang 2 pinuno ng Mid-First Order High God Realm. Ang iba ay nagkaroon ng cultivation sa pagitan ng maaga at peak early First Order High God Realm. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit ni Huang Xiaolong ang Light Element God Force ng kanyang innumerable Buddha Supreme Godhead at ang lumalamon na kapangyarihan ng Archdevil Supreme Godhead na hinihila ang mga demonyong iyon patungo sa kanyang sarili. Sa isang kisap mata, malinis silang kinain ni Huang Xiaolong. Pagkatapos niyang harapin ang 20 Diablo, isa pang pagsabog ng liwanag ang lumitaw sa itaas ng kapatagan ng lumitaw ang ikatlong alon. Ito ay isang grupo ng 30 Diablo na may 3 Mid-First Order Diablo bilang mga pinuno. Para bang nasa isang pattern, ganap na nilamon ni Huang Xiaolong ang grupong ito ng 30 Diablo sa isang kisap mata. Pagkatapos ay lumitaw ang ika-4 na alon. 40 Diablo, 4 sa kanila ang may lakas ng Mid-First Order High God Realm. Lumipas ang sunod-sunod na alon, at hindi nagtagal ay lumitaw ang ika-10 alon, na mayroong 10 pinuno sa kalagitnaan ng First Order High God Realm. Mula sa sinabi sa kanya ng Ascending Moon Old Man, may kabuuang 10 alon sa unang palapag. Sa madaling salita, ito ang huling alon ng mga demonyo na kailangan niyang patayin bago dumaan sa ikalawang palapag. Tinalo pa rin sila ni Huang Xiaolong sa pamamagitan ng direktang paglamon sa kanila. Nang mawala ang ika-10 alon ng mga demonyo, ang kalangitan sa itaas ng kapatagan ay hindi na naglabas ng anumang liwanag, ngunit isang nakakagulat na dami ng espiritual na enerhiya ang damaloy na parang ilog mula sa kalawakan sa itaas, na halos malunod si Huang Xiaolong. Ito ang gantimpala sa pagdaan sa unang palapag. Ang bawat lagok ng kahangahangang espiritual na enerhiyang ito ay katumbas ng enerhiyang nasa loob ng 2 milyong taong gulang na halamang gamot. Ang kahangahangang dami ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanya ay walang pinagkaiba sa libu-libong 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot na umuulan sa kanya mula sa langit. Hindi nagaksaya ng oras si Huang Xiaolong sa pabilisin ang paglamon ng kapangyarihan ng kanyang Archdevil Supreme Godhead, nilunok ang enerhiyang ito ng baliw. Sa isang dosenang paghinga, ang bawat huling bahagi ng espiritual na enerhiya ay dumiretso sa kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya na ginantimpalaan sa unang palapag ay maaaring tumagal ng isang araw, gayunpaman, sa isang araw, ang karaniwang disipulo ay halos hindi kayang pinuhin ang 1 milyong bahagi nito, marahil ay mas kaunti pa. Ang ginawa ni Huang Xiaolong, malinis na nilalamon ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ng ilang maikling paghinga ay hindi narinig. Hindi nagmamadali si Huang Xiaolong sa ikalawang palapag. Sa halip, umupo siyang nakakross sa pagmumuni-muni sa loob ng isang oras bago naglakad patungo sa dulo ng kapatagan, pumasok sa pathway na konektado sa ikalawang palapag. Pagtungtong niya sa ikalawang palapag, kumikinang ng maliwanag ang mga sinaunang karakter ng lahi ng demonyo sa mga panlabas na dingding ng ikalawang palapag. Sa panonood nito, nagkakagulo ang mga nanonood.
May dumaan talaga sa second floor. Sa loob ng mahigit isang oras. Ito kaya ang ikatlong pwesto ng High God Advancement Tournament na si Joe Yao. Ang talento ni Joe Yao na ito ay talagang kamangha-mangha. Sa isang segundo, si Joe Yao ang naging paksa sa bibig ng lahat. Ang ilang mga disipulo ng Joe Clan na naghihintay sa labas ng tore ay buong pagmamalaki na nagniningning. Hindi ko inasahan na ganito kataas ang talento ni Joe Yao, mukhang minamaliit natin siya. Sa labas ng tore, ang isang sinaunang Devil Clan Elder na nagngangalang Mo Shirong ay bamulong na nakakunot ang noo. Pagaman ng Joe Yao na ito ay maaaring napakatalino, malayo pa rin siya sa pagiging kaparehas ng liga ng ating Devil Son. Ang isa pang elder ay hindi sumang-ayon, ang pinakamataas na maaari niyang maabot ay marahil ang ikalimang palapag. Hindi alam ni Huang Xiaolong ang kaguluhang dulot niya. Pagkatapak sa ikalawang palapag, nakarating siya sa isang primitive na kagubatan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 912. Pagka-Diyos ni Mosu. Ang kapaligiran ng ikalawang palapag ay isang primitive na kagubatan, ito ay puno ng matatiyog na puno na lumilim sa lupa. Ang bawat puno ay may isang puno ng kahoy na napakakapal na 10 nasa hustong gulang na lalaki ang kakailanganin upang yakapin ito, ngunit higit sa lahat, bawat isa sa kanila ay isang napakabihirang Scarlet Fire Black Lotus Tree. Ang Scarlet Fire Black Lotus Trees ay may mahinang layer ng escarlate na apoy na nagninanga sa kanilang ibabaw, na may mga dahon na ganap na itim sa halip na karaniwang berde, tulad ng isang namumulaklak na snow lotus. Nagulat si Huang Xiaolong, ang Scarlet Fire Black Lotus Trees ay napakahirap lumaki, tumaas ng 1 metro sa loob ng 10,000 taon. Upang ang kagubatan na ito ay mapuno ng mga punong umaabot sa 100 zang ang taas, hindi ba't nangangahulugan ito na sila ay higit sa 3 milyong taong gulang? Ang isang maliit na bahagi lamang mula sa 100,000 taong gulang na Scarlet Fire Black Lotus Tree ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kahit si Huang Xiaolong ay hindi matansya ang halaga ng isang buong kagubatan. Nakakalungkot na hindi niya mailabas ang mga punong ito. Kung hindi, ang pagtatayo ng isang napakagandang palasyo mula sa Scarlet Fire Black Lotus Trees ay magdadala ng malaking benepisyo sa kanilang paglilinang, ito man ay para sa kanya o sa kanyang pamilya. Itinulak ni Huang Xiaolong ang mga kaisipang ito at naglakad sa kailaliman ng primitive na kagubatan. Sa oras na ito, isang matalim na liwanag ng espada ang bumagsak sa hangin, na dumating sa likuran niya sa isang kisap mata. Nang ang sword light na ito ay mukhang hahatiin na si Huang Xiaolong sa kalahati, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, ganap na nakaharang sa sword light tenzang palayo. Kasunod nito, itinaas niya ang isang palad na lumikha ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na humila ng pinakamataas na late First Order High God Realm Devil mula sa isa sa mga puno papunta sa kanyang kamay. Sa oras na ito, isa pang liwanag ng espada ang lumipad patungo sa kanya, nakatutok sa kanyang likuran. Sa isang segundo, ang ikatlong espada ay tumama sa hangin na nagtatarget na bulagin si Huang Xiaolong. Halos sa isang iglap, may 9 na piercing sword lights na lumilipad palabas mula sa iba't ibang lokasyon, umaatake sa kanya. Tumayo si Huang Xiaolong sa kinaroroonan niya, pinaikot ang kanyang God Force upang bumuo ng isang protection na hadlang sa kanyang paligid. Ang mga sword light na iyon ay sumama sa kanyang protective barrier at rebound, na sinundan ng 9 na figure na bumagsak mula sa nakapalibot na mga puno. Ito ang unang alon ng mga demonyong nagtatago sa mga Scarlet Fire Black Lotus Trees. Katulad ng unang palapag, ang unang batch ay binubuo ng 10 Diablo, ang kaibahan ay ang mga mahihinang Diablo na nabuo sa ikalawang palapag ay nasa kalagitnaan ng First Order High God Realm, at ang mga pinuno ay may mga cultivations ng Peak Late First Order. Bukod dito, ang Scarlet Fire Black Lotus Tree mismo ay may natural na puwersa ng Dark Element. Sa pagtatago ng mga demonyong iyon sa gitna ng mga puno, halos hindi matukoy ng isa ang anumang pagkakaiba sa pagbabago-bago ng enerhiya sa pagitan ng dalawa, na nagpapahirap sa pagtatanggol laban sa mga pag-atake. Kaya naman, ang kahirapan ng ikalawang palapag ay 10 beses na mas mataas kaysa sa unang palapag.
Gayunpaman, para kay Huang Xiaolong, walang pagkakaiba sa pagitan ng unang palapag at ikalawang palapag. Tinipon niya ang lahat ng mga demonyo sa kanyang harapan, nilamon ang kanilang lakas, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Nakakailang hakbang pa lang siya nang magsimulang umatake ang pangalawang alon ng mga demonyo. Sa ilang sandali ng paghinga, nilipol na ni Huang Xiaolong ang pangalawang alon ng mga demonyo, na sinundan ng ikatlong alon, pagkatapos ay ang ikaapat na alon. Makalipas ang humigit kumulang 6 na minuto, ang 10 alon ng mga demonyo sa ikalawang palapag ay ganap na nilamon, na naging God Force ni Huang Xiaolong. Sa sandaling makitungo siya sa lahat ng mga demonyo sa ikalawang palapag, ang Scarlet Fire Black Lotus Trees ay nanginginig, na nagbuga ng gintong pulang ilaw. Ang bawat puno ay nagbunga ng Scarlet Fire Black Lotus Fruit. Bawat prutas ay kumikinang na may maningning na liwanag, naglalabas ng nakakapreskong halimuyak na agad na nilunod ang sinaunang kagubatan sa dagat ng halimuyak. Napabuntong hininga pa lang, si Huang Xiaolong ay nakadama ng kaginhawaan at pagka-refresh, maging ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay tila mas pinagsama-sama. Sa isang sulyap, ang pinakabata sa mga Scarlet Fire Black Lotus Fruit na iyon ay hindi bababa sa 2 milyong taong gulang. Ngunit higit pa sa kanila ay 3 milyong taong gulang. Kahit na ang bawat puno ay may isang prutas lamang, gaano karaming Scarlet Fire Black Lotus Tree ang nasa buong kagubatan. Ang mga prutas na ito ang gantimpala sa pagdaan sa ikalawang palapag. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang habang siya ay mabilis na lumipad sa hangin sa itaas ng primitive na kagubatan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang mga kamay, maraming gintong pulang prutas ang lumipad sa himpapawid at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Tinimulan na ng Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong na kainin ang enerhiyang nasa loob nila. Ang mga Scarlet Fire Black Lotus Fruit na ito ay iiral lamang sa loob ng isang buwan at pagkatapos ay mawawala sa mundo. Tulad ng kamanghamanghang espiritual na enerhiya sa unang palapag, ang isa ay nalilimitahan lamang ng oras tungkol sa kung gaano karaming mga prutas ang maaari nilang pinuhin sa loob ng isang buwan, at umaasa ito sa individual na kakayahan. 1 minuto, 2 minuto, 10 minuto. Ang Scarlet Fire Black Lotus Fruits ay lumipad patungo sa Huang Xiaolong na parang ilog, na patuloy na pinipino at hinihigop, nagiging God Force. Kung ikukumpara sa gantimpala ng espiritual na enerhiya sa unang palapag na huminga ng hindi hihigit sa 100 hininga ni Huang Xiaolong, ang halaga ng Scarlet Fire Black Lotus sa ikalawang palapag ay talagang sobra-sobra, lalo na kung isa sa alang-alang na ang malaking bilang sa kanila ay 3 milyon mga taong espiritual na bunga. Pagkaraan ng 20 minuto, hinigop lamang ni Huang Xiaolong ang kalahati ng mga ito. Makalipas ang mahigit 40 minuto, sa wakas ay natanggap niya ng buo ang napakaraming espiritual na bunga. Nang tapos na ang lahat, napansin ni Huang Xiaolong na ang kanyang cultivation ay umabot sa Peak Late 4th Order High God Realm. Peak Late 4th Order High God Realm. Isang hakbang na lang tungo sa 5th Order High God Realm. Pumalakpak ang tuwa sa kanyang puso. Ang Hellion Tower na ito ay talagang isang cultivation treasure land. Kasunod ng trend na ito, kung makapasa siya sa ika-12 palapag, malaki ang posibilidad na makapasok siya sa 7th Order High God Realm. Ilang sandali pa, pinilit ni Huang Xiaolong na kumalma. Katulad ng ginawa niya sa unang palapag, umupo siya at inayos ang kalagayan niya sa loob ng 1 oras. Siguro kung nakarating na ba sa ikatlong palapag ang Mosu na iyon. Habang siya ay nakatayo, ang kaisipang ito ay nag-flash sa isip ni Huang Xiaolong. Bagamat mas huli siyang pumasok sa ikalawang palapag kaysa kay Mosu, iba ang lugar kung saan makikita ang lahat, kaya hindi niya maramdaman ang presensya ni Mosu o ang sitwasyon sa kanyang dulo. Si Huang Xiaolong ay hindi na nag-isip tungkol sa bagay na iyon, lumipad sa daan ng primitive na kagubatan, na umabot sa pasukan ng ikatlong palapag. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa ikatlong palapag. Nang siya ay lumitaw sa ikatlong palapag, ang labas ng dingding ng Hellion Tower ay kumikinang ng maliwanag, ang mga sinaunang simbolo ng lahi ng demonyo sa mga dingding ay kumikinang. Nakita ito ng mga nanonood at nagulat sila. Talagang nalampasan ni Moso ang ikalawang palapag sa napakaikling panahon, papasok sa ikatlong palapag. Wala pang 3 oras mula nang pumasok siya, di ba?
Hindi makapaniwalang bulalas ng isang magsasaka ng lahi ng tao. Noon, isang buong araw ang Devil King para makadaan sa ikalawang palapag. Nakakaloka talaga ang talento ni Mosua, nakakatakot talaga. Mukhang babalik na ang sinaunang angkan ng Diablo sa dati nitong kaluwalhatian. Isang joke clan elder ang nananangis. Ang mga disipulo at matatanda ng angkan ng Diablo sa paligid ay nagsusuot ng mga nakangisi. Si Elder Moshirong ay tumatawa habang sinasabi niya, talagang nagbigay sa amin ng malaking sorpresa ang anak ng Diablo. Sumangayon ang isa pang Devil Clan Elder na nagngangalang Cheng Bangi, sa bilis ng pagsulong ng Devil Son, tansya ko isang araw lang ang kailangan niya para makapasa sa ikatlong palapag. Ang mga tao sa labas ay pinag-uusapan ang bagay na may pinanibik. Isinasaalang-alang ng lahat na ang taong pumasok sa ikatlong palapag ay si Devil Son Mosu, ngunit ang hindi alam ng mga taong ito ay nananatili pa rin si Mosu sa ikalawang palapag. Bagamat nauna siyang pumasok sa ikalawang palapag ng isang oras kaysa kay Huang Xiaolong, katatapos lang niyang patayin ang huling halo ng mga demonyo kanina at kasalukuyang nililinis ang may reward na Scarlet Fire Black Lotus Fruits. Nakaupo si Mosu sa isang meditative posture sa itaas ng primitive forest, at ang lumulutang na mata sa kanyang soul sea ay aktwal na 5 napakalaking godheads. Bawat godhead ay lumampas sa nakakagulat na 7,000 li sa diameter. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 913. Nakakaalarma ang Devil Clan Patriarch. Si Mosu talaga ay may 5 mataas na gradong Emperor rank Godheads. Kung ito ay ipinalam sa labas ng mundo, ito ay ganap na mabigle sa 100,000 mga kalawakan. Ang pag-condense ng isang Emperor rank Godhead ay isa ng dahilan ng kaguluhan, na pinuri bilang isang walang katulad na henyo sa loob ng 1,000,000 taon, higit pa sa 5 high-grade Emperor rank Godheads. Ang isang pinakamataas na ranggo ng Diyosa ay ang Panginoon ng lahat ng mga Diyos, na nakatayo sa tuktok ng lahat ng iba pang mga Diyos. Gayunpaman, sa pagitan ng langit at lupa, maliban sa pinakamataas na ranggo ng mga Diyos, mayroon ding ilang uri ng natatanging mga Diyos. Halimbawa ang 5 Elements Godhead, 9 Sons of the Heavenly Mother Godhead, 9 Colored Rainbow Godhead, Sky Dragon Godhead, at Darkful Infernal Godhead kasama ng ilan pa. Ang mga Godhead ni Mosu ay tiyak na isa sa mga natatanging pag-iral sa mga Godheads, ang 5 Elements Godheads na binubuo ng 5 natural na elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang 5 elemento ay magkakasuwato sa isa't isa, ngunit pinigilan din ang isa't isa, lahat sa loob ng isang nilalang. Ito rin ang dahilan kung bakit makakamit ni Mosu ang isang cultivation realm ng 8th Order High God Realm kahit na siya ay nag-cultivate ng wala pang 2,000 taon. Para sa isang taong nagtataglay ng mataas na ranggo ng emperador na 5 elemento ng pagka-Diyos, ang mabagal na bilis ng paglilinang ay magiging katawa-tawa. Ang ganitong uri ng mga natatanging Diyos ay lumitaw minsan lamang sa 10,000,000 taon. At muli, ang mga Diyos na may pinakamataas na ranggo ay ang mga Panginoon ng lahat ng mga Diyos. Hindi alintana kung gaano karaming Emperor rank Godheads ang isang tao, sila ay palaging nasa mas mababang antas. May pagitan ng langit at lupa sa kanilang dalawa. Umikot ang 5 Godhead ni Mosoy, naglalabas ng mga kulay na kumakatawan sa 5 elemento habang sinisip-sip nila ang enerhiyang nasa loob ng isang Scarlet Fruit Black Lotus Fruit, na ginawa itong God Force. Habang ang 5 Element Godheads ni Mosu ay isa-isang hinihigop ang Scarlet Fire Black Lotus Fruit sa ikalawang palapag, sa ikatlong palapag, lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong sa isang bahog na isla. Ang tigang na isla na ito ay 3 beses ang laki ng Winslow Continent, na may devil chi na bumabalot dito na parang makapal na fog na talagang gumugulo sa isipan. Napansin ni Huang Xiaolong na mayroong paghihigpit na inilatag sa perimeter ng isla, na pinipigilan ang kanyang lakas sa isang tiyak na antas. Sa oras na ito, 10 sword lights ang pumutol sa devil chi fog, na dumating sa harap niya. Pumuso si Huang Xiaolong, bahagyang idiniin ang kanyang palad sa kawalan. Ang unang halo ng mga Diablo na nakatago sa loob ng hamog ay ipinadala na lumipad palabas sa bukas.
Ang pinakamahina sa mga demonyong iyon ay ang late second order High God Realm, habang ang pinakamalakas ay ang peak late third order High God Realm. Ang antas ng kahirapan ng ikatlong palapag ay 100 beses na mas mataas kumpara sa ikalawang palapag. Gayunpaman, sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang mga demonyo sa ikatlong palapag ay madaling patayin. Sa lakas ng kanyang kaluluwa, ang hamog sa bahog na isla na ito ay walang gaanong epekto sa kanya, at sa kabila ng katotohanan na ang kanyang lakas ay bahagyang pinigilan ng array formation ng isla, itong second order at third order High God Realm Devils ay hindi magdulot ng anumang problema kay Huang Xiaolong. Matapos alagaan ang unang alon, nagpatuloy siya sa paglipad ng mas malalim sa tigang na isla. Lumitaw ang pangalawang alon ng mga demonyo pagkaraan ng ilang segundo, ang mga blade lights ay nagkuro sa hangin. Hindi man lang ginalaw ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay, ginamit lamang ang kanyang puwersa ng kaluluwa upang harapin ang mga ito. Sumunod ang ikatlong alon, pagkatapos ay ang ikaapat. Damaloy ang oras. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng 10 alon ng mga demonyo sa ikatlong palapag ay naalis na ni Huang Xiaolong. Sa tuwing papatayin niya ang isang alon ng mga demonyo, sila ay lalamunan. Habang tumataas ang lakas ng mga demonyong iyon, lumakas ang enerhiya ng underworld na taglay nila. Para kay Huang Xiaolong, ang enerhiya na ito ay isang pambihirang suplemento, at hindi siya isang taong nag-aksaya ng mga mapagkukunan. Bukod dito, pagkatapos na masipsip ang enerhiya ng mga demonyong ito sa mundo, napansin ni Huang Xiaolong ang isang karagdagang benepisyo. Ang corrosive na kapangyarihan ng Dark Element God Force ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay makabuluhang pinalakas. Matapos niyang harapin ang lahat ng 10 alon sa ikatlong palapag, ang makapal na Devil Chi Fog na bumabalot sa isla ay nagbuga ng ginintoang ningning, nagsasama-sama at nagkondensasyon, na bumubuo ng isang nagniningning na patak ng gintong tubig na kasing laki ng hinlalaki. Iyan ba ay isang patak ng weighted metallic water essence? Isang panginginig ng pananibik ang bumalot sa likod ni Huang Xiaolong, na nakasulat sa buong mukha niya ang kasiyahan. Weighted metallic water essence. Ang ganitong bagay ay isang pambihirang kayamanan mula sa impyerno. Ang bawat patak ay nabuo mula sa akumulasyon ng pinakadalisay na elemento ng tubig na espiritual na enerhiya, isang akumulasyon na nangyari sa loob ng 100,000 milenya. Hindi lamang nito mapapahusay ang lakas ng isang tao, mapapabuti rin nito ang pisikal na katawan ng isang tao at mapangalagaan ang kaluluwa, ito ay kapaki-pakinabang pa para sa Diyos. Ang pagiging Diyos ng magsasaka, ayon sa ranggo nito, ay maaaring maging malakas o mahina tulad ng katawan ng isang magsasaka, kung saan ang kanilang opensiba at depensibong kapangyarihan ay iba-iba mula sa isang magsasaka patungo sa isa pa. Ang parehong prinsipyo ay inilapat din sa isang Diyos, at mayroong ilang mga bihirang kayamanan sa mundo na maaaring aktwal na palakasin ang Diyos ng magsasaka. Mga kayamanan tulad nitong weighted metallic water essence. Isang kayamanan na maaaring magpahusay sa katatagan ng isang Diyos. Bagamat ang isang patak o dalawa lamang ng weighted metallic water essence ay hindi magdudulot ng nakikitang benepisyo, ang dami nito na nabubuo sa itaas ng tigang na isla na ito ay malamang na maging isang ilog na may haba na 100 zang. Kung pinipino ni Huang Xiaolong ang bawat patak dito, hindi niya maisip kung anong antas ng pagpapahusay ang mararanasan ng kanyang tatlong Supreme Godheads. Dito sa ikatlong palapag, ang mga patak na ito ng weighted metallic water essence ay iiral lamang sa loob ng 3 buwan bago mawala. Si Huang Xiaolong ay mabilis na umupo sa hangin sa isang meditative na pose, pinasigla ang lahat ng tatlo sa kanyang pinakamataas na mga Diyos at nagsimulang lumamo ng baliw. Sa isang iglap, ang mga patak ng weighted metallic water essence sa itaas ng tigang na isla ay kuminang ng maliwanag at lumipad patungo sa kanya. Ang mga water golden drop na iyon ay patuloy na dinadalisay ni Huang Xiaolong habang ang mga ito ay sumugod sa kanyang katawan. Sa ibabaw ng kanyang kaluluwang dagat, ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay naglabas ng nagniningning na liwanag na sumasakop sa mahigit 10,000 zang. Mabilis na lumipas ang isang oras. Nadama ni Huang Xiaolong ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang tatlong pinakamataas na Diyos, kahit na hindi ito nakikita ng mata. Lumipas ang mga segundo, naging 4 na oras.
Kawakas, ang bawat huling patak ng weighted metallic water essence ay ganap na napino. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong at huminga bago tumayo. Ang kanyang banal na pakiramdam ay lumubog sa loob at natuklasan na ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, at tatlong pinakamataas na Diyos ay sumailalim sa iba't ibang antas ng pagpapabuti. Lalo na ang kapangyarihan ng kanyang katawan at kaluluwa na tiyak na tumaas ng halos 10%. Para sa isang cultivator tulad ni Huang Xiaolong, ang puwersang dulot ng 10% pagtaas ng kapangyarihan ay sapat na nakakatakot sa ganoong maikling panahon. Kalimutan ng pagtaas ng isang ikasampu kahit kalahati nito ay nakakagulat na. Ang saya sa puso ni Huang Xiaolong ay mahirap ilarawan. Ang susunod ay ang ikaapat na palapag. Pumalatay ang pananibik sa kanyang mga mata nang lumipad siya mula sa tigang na isla sa isang iglap patungo sa pasukan ng ikaapat na palapag. Ang nangungunang 100 disipulo sa High God Advancement Tournament ay maaaring dumaan sa ikatlong palapag ng Hellion Tower ng walang gaanong problema, ngunit ang ikaapat na palapag ay kung saan talaga nagsimula ang kahirapan. Ayon sa alam ni Huang Xiaolong, ang ikaapat hanggang ika-6 na palapag ay katulad ng isang walang hangganang impyerno, ang bawat antas nito ay iba. Habang papalapit ang isa sa dulo, mas matindi ang apoy sa purgatorio. Tingnan mo, umiilaw ang ikaapat na palapag. May pumasok sa ikaapat na palapag, siguradong si Devil Son Mosu iyon. Napakabilis talaga ni Mosu sa ikatlong palapag. Diyos ko, mahigit 4 na oras na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa Hellion Tower, napakabilis. Anong hindi ka pani-pani walang talento? Ang mga tao ay nabalisa, habang ang mga sinaunang alagad ng angkan ng Diablo ay nagmamalaki. Habang nagkakagulo ang mga tao sa labas, lalo na ang mga sinaunang clan disciples, nakaupo pa rin si Mosu na nakakross ang paa sa hangin sa itaas ng primitive na kagubatan sa ikalawang palapag, pinipino ang Scarlet Fire Black Lotus Fruits. 3 oras pa ang lumipas bago niya lubusang dinalisayin ang lahat ng espiritual na bunga. Higit 9 na oras. Tumayo si Mosu na may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Noong nakaraan, ang kanyang Devil King ancestor ay gumugol ng isang buong araw sa ikalawang palapag, samantalang siya ay gumugol lamang ng higit sa 9 na oras. Naabot ni Mosu ang pasukan sa ikatlong palapag at lumipad papasok. Hey, umilo na naman yung third floor. Ang Joyaw ng Jokelan ay talagang pumasok sa ikatlong palapag sa napakaikling panahon. Nang kumislap ang dingding ng Hellion Tower, ang angkan ng demonyo na si Elder Mo Shirong ay napabulalas ng hindi inaasahan. Ang Joyaw na ito ay maaaring ituring na isang henyo. Tumango si Devil Clan Elder Cheng Banyi bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, na ipaalam ko na sa Patriarch na ang Devil Son ay dumaan sa ikatlong palapag sa loob ng 4 na oras. Ang Patriarch at ang mga Grand Elder ay namangha lahat at darating dito mamaya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 913. Nakakaalarma ang Devil Clan Patriarch. Si Mosu talaga ay may 5 mataas na gradong Emperor rank Godheads. Kung ito ay ipinaalam sa labas ng mundo, ito ay ganap na mabigla sa 100,000 mga kalawakan. Ang pag-condense ng isang Emperor rank Godhead ay isa ng dahilan ng kaguluhan, na pinuri bilang isang walang katulad na henyo sa loob ng 1,000,000 taon, higit pa sa 5 high-grade Emperor rank Godheads. Ang isang pinakamataas na ranggo ng Diyosa ay ang Panginoon ng lahat ng mga Diyos, na nakatayo sa tuktok ng lahat ng iba pang mga Diyos. Gayunpaman, sa pagitan ng langit at lupa, maliban sa pinakamataas na ranggo ng mga Diyos, mayroon ding ilang uri ng natatanging mga Diyos. Halimbawa ang 5 Elements Godhead, 9 Sons of the Heavenly Mother Godhead, 9 Colored Rainbow Godhead, Sky Dragon Godhead, at Darkful Infernal Godhead kasama ng ilan pa. Ang mga Godhead ni Mosu ay tiyak na isa sa mga natatanging pag-iral sa mga Godheads, ang 5 Elements Godheads na binubuo ng 5 natural na elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang 5 elemento ay magkakasuwato sa isa't isa, ngunit pinigilan din ang isa't isa, lahat sa loob ng isang nilalang.
Ito rin ang dahilan kung bakit makakamit ni Moso ang isang cultivation realm ng 8th Order High God Realm kahit na siya ay nag-cultivate ng wala pang 2,000 taon. Para sa isang taong nagtataglay ng mataas na ranggo ng emperador na 5 elemento ng pagkadyos, ang mabagal na bilis ng paglilinang ay magiging katawa-tawa. Ang ganitong uri ng mga natatanging Diyos ay lumitaw ng isang beses sa 10 milyong taon. At muli, ang mga Diyos na may pinakamataas na ranggo ay ang mga Panginoon ng lahat ng mga Diyos. Hindi alintana kung gaano karaming emperor rank godheads ang isang tao, sila ay palaging nasa mas mababang antas. May pagitan ng langit at lupa sa kanilang dalawa. Umikot ang 5 godhead ni Mosoy, naglalabas ng mga kulay na kumakatawan sa 5 elemento habang sinisipsip nila ang enerhiyang nasa loob ng isang scarlet fruit black lotus fruit na ginawa itong God Force. Habang ang 5 element godheads ni Moso ay isa-isang hinihigop ang scarlet fire black lotus fruit sa ikalawang palapag, sa ikatlong palapag, lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong sa isang bahog na isla. Ang tigang na isla na ito ay 3 beses ang laki ng Winslow Continent, na may devil chi na bumabalot dito na parang makapal na fog na talagang gumugulo sa isipan. Napansin ni Huang Xiaolong na mayroong paghihigpit na inilatag sa perimeter ng isla na pinipigilan ang kanyang lakas sa isang tiyak na antas. Sa oras na ito, 10 sword lights ang pumutol sa devil chi fog na dumating sa harap niya. Pumuso si Huang Xiaolong, bahagyang idiniin ang kanyang palad sa kawalan. Ang unang alon ng mga Diablo na nakatago sa loob ng hamog ay ipinadala na lumipad palabas sa bukas. Ang pinakamahina sa mga demonyong iyon ay ang late Second Order High God Realm, habang ang pinakamalakas ay ang peak late Third Order High God Realm. Ang antas ng kahirapan ng ikatlong palapag ay 100 beses na mas mataas kumpara sa ikalawang palapag. Gayunpaman, sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang mga demonyo sa ikatlong palapag ay madaling patayin. Sa lakas ng kanyang kaluluwa, ang hamog sa bahog na isla na ito ay walang gaanong epekto sa kanya, at sa kabila ng katotohanan na ang kanyang lakas ay bahagyang pinigilan ng array formation ng isla, itong second order at third order high god realm devils ay hindi magdulot ng anumang problema kay Huang Xiaolong. Matapos alagaan ang unang alon, nagpatuloy siya sa paglipad ng mas malalim sa tigang na isla. Lumitaw ang pangalawang alon ng mga demonyo pagkaraan ng ilang segundo, ang mga blade lights ay nagkuro sa hangin. Hindi man lang ginalaw ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay, ginamit lamang ang kanyang puwersa ng kaluluwa upang harapin ang mga ito. Sumunod ang ikatlong alon, pagkatapos ay ang ikaapat. Damaloy ang oras. Makalipas ang ilang sandali, lahat ng 10 alon ng mga demonyo sa ikatlong palapag ay naalis na ni Huang Xiaolong. Sa tuwing papatayin niya ang isang alon ng mga demonyo, sila ay lalamunan. Habang tumataas ang lakas ng mga demonyong iyon, lumakas ang enerhiya ng underworld na taglay nila. Para kay Huang Xiaolong, ang enerhiya na ito ay isang pambihirang suplemento, at hindi siya isang taong nag-aksaya ng mga mapagkukunan. Bukod dito, pagkatapos na masipsip ang enerhiya ng mga demonyong ito sa mundo, napansin ni Huang Xiaolong ang isang karagdagang benepisyo. Ang corrosive na kapangyarihan ng Dark Element God Force ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay makabuluhang pinalakas. Matapos niyang harapin ang lahat ng 10 alon sa ikatlong palapag, ang makapal na Devil Chi Fog na bumabalot sa isla ay nagbuga ng ginintoang ningning, nagsasama-sama at nagkondensasyon, na bumubuo ng isang nagniningning na patak ng gintong tubig na kasing laki ng hinlalaki. Iyan ba ay isang patak ng weighted metallic water essence? Isang panginginig ng pananibik ang bumalat sa likod ni Huang Xiaolong, na nakasulat sa buong mukha niya ang kasiyahan. Weighted metallic water essence. Ang ganitong bagay ay isang pambihirang kayamanan mula sa impyerno. Ang bawat patak ay nabuo mula sa akumulasyon ng pinakadalisay na elemento ng tubig na espiritual na enerhiya, isang akumulasyon na nangyari sa loob ng 100,000 milenya. Hindi lamang nito mapapahusay ang lakas ng isang tao, mapapabuti rin nito ang pisikal na katawan ng isang tao at mapangalagaan ang kaluluwa, ito ay kapaki-pakinabang pa para sa Diyos. Ang pagiging Diyos ng magsasaka, ayon sa ranggo nito, ay maaaring maging malakas o mahina tulad ng katawan ng isang magsasaka, kung saan ang kanilang offensiba at depensibong kapangyarihan ay iba-iba mula sa isang magsasaka patungo sa isa pa.
Ang parehong prinsipyo ay inilapat din sa isang Diyos, at mayroong ilang mga bihirang kayamanan sa mundo na maaaring aktwal na palakasin ang Diyos ng magsasaka. Mga kayamanan tulad nitong weighted metallic water essence. Isang kayamanan na maaaring magpahusay sa katatagan ng isang Diyos. Bagamat ang isang patak o dalawa lamang ng weighted metallic water essence ay hindi magdudulot ng nakikitang benepisyo, ang dami nito na nabubuo sa itaas ng tigang na isla na ito ay malamang na maging isang ilog na may haba na 100 Kung pinipino ni Huang Xiaolong ang bawat patak dito, hindi niya maisip kung anong antas ng pagpapahusay ang mararanasan ng kanyang tatlong Supreme Godheads. Dito sa ikatlong palapag, ang mga patak na ito ng weighted metallic water essence ay iiral lamang sa loob ng 3 buwan bago mawala. Si Huang Xiaolong ay mabilis na umupo sa hangin sa isang meditative na pose, pinasigla ang lahat ng tatlo sa kanyang pinakamataas na mga Diyos at nagsimulang lumamo ng baliw. Sa isang iglap, ang mga patak ng weighted metallic water essence sa itaas ng tigang na isla ay kuminang ng maliwanag at lumipad patungo sa kanya. Ang mga water golden drop na iyon ay patuloy na dinadalisay ni Huang Xiaolong habang ang mga ito ay sumugod sa kanyang katawan. Sa ibabaw ng kanyang kaluluwang dagat, ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay naglabas ng nagniningning na liwanag na sumasakop sa mahigit 10,000 zang. Mabilis na lumipas ang isang oras. Nadama ni Huang Xiaolong ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang tatlong pinakamataas na Diyos, kahit na hindi ito nakikita ng mata. Lumipas ang mga segundo, naging 4 na oras. Kawakas, ang bawat huling patak ng weighted metallic water essence ay ganap na napino. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong at huminga bago tumayo. Ang kanyang banal na pakiramdam ay lumubog sa loob at natuklasan na ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, at tatlong pinakamataas na Diyos ay sumailalim sa iba't ibang antas ng pagpapabuti. Lalo na ang kapangyarihan ng kanyang katawan at kaluluwa na tiyak na tumaas ng halos 10%. Para sa isang cultivator tulad ni Huang Xiaolong, ang puwersang dulot ng 10% pagtaas ng kapangyarihan ay sapat na nakakatakot sa ganoong maikling panahon. Kalimutan ng pagtaas ng isang ikasampu kahit kalahati nito ay nakakagulat na. Ang saya sa puso ni Huang Xiaolong ay mahirap ilarawan. Ang susunod ay ang ika-4 na palapag. Pumalatay ang pananibik sa kanyang mga mata nang lumipad siya mula sa tigang na isla sa isang iglap patungo sa pasukan ng ika-4 na palapag. Ang nangungunang 100 disipulo sa High God Advancement Tournament ay maaaring dumaan sa ikatlong palapag ng Hellion Tower ng walang gaanong problema, ngunit ang ika-4 na palapag ay kung saan talaga nagsimula ang kahirapan. Ayon sa alam ni Huang Xiaolong, ang ika-4 hanggang ika-6 na palapag ay katulad ng isang walang hangganang impyerno, ang bawat antas nito ay iba. Habang papalapit ang isa sa dulo, mas matindi ang apoy sa purgatorio. Tingnan mo, umiilaw ang ika-4 na palapag. May pumasok sa ika-4 na palapag, siguradong si Devil Son Mosu iyon. Napakabilis talaga ni Mosu sa ikatlong palapag. Diyos ko! Mahigit 4 na oras na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa Hellion Tower, napakabilis. Anong hindi ka pani-walang talento? Ang mga tao ay nabalisa, habang ang mga sinaunang alagad ng angkan ng Diablo ay nagmamalaki. Habang nagkakagulo ang mga tao sa labas, lalo na ang mga sinaunang clan disciples, nakaupo pa rin si Moso na nakakross ang paa sa hangin sa itaas ng primitive na kagubatan sa ikalawang palapag, pinipino ang scarlet fire black lotus fruits. 3 oras pa ang lumipas bago niya lubusang dinalisayin ang lahat ng espiritual na bunga. Higit 9 na oras. Tumayo si Mosu na may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Noong nakaraan, ang kanyang Devil King ancestor ay gumugol ng isang buong araw sa ikalawang palapag, samantalang siya ay gumugol lamang ng higit sa 9 na oras. Naabot ni Mosu ang pasukan sa ikatlong palapag at lumipad papasok. Hey, umilo na naman yung third floor. Ang Joyaw ng Zhou clan ay talagang pumasok sa ikatlong palapag sa napakaikling panahon. Nang kumislap ang dingding ng Hellion Tower, ang angkan ng demonyo na si Elder Mo Shirong ay napabulalas ng hindi inaasahan. Ang Joyaw na ito ay maaaring ituring na isang henyo.
Tumango si Devil Clan Elder Cheng Banyi bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, na ipaalam ko na sa Patriarch na ang Devil Son ay dumaan sa ikatlong palapag sa loob ng 4 na oras. Ang Patriarch at ang mga Grand Elder ay namangha lahat at darating dito mamaya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 915. Kaharian ng mga Diablo. Iminulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata na sinundan ng isang dagendong ng dragon mula sa kanyang dibdib na umalingaw-ngaw sa buong espasyo ng ika-4 na palapag. Tawakas ay nakalusot na siya sa 5th Order High God Realm. Kumpara sa dati, ilang beses na tumaas ang kapangyarihan niya. Bago pumasok sa Hellion Tower, walang kumpiyansa si Huang Xiaolong na talunin ang Devil Son na iyon na si Mo Su, ngunit ngayon, sigurado siyang kaya niyang talunin siya ng lubusan. Oras matapos palamigin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng hanging impyerno at apoy sa purgatorio, napansin ni Huang Xiaolong na ang kanyang True Dragon Divine Physique at 3 Supreme Godheads ay mas solid kaysa dati. Hindi na siya gumugol ng 1 oras upang ayusin ang kanyang kalagayan pagdating sa kanyang mga paa. Sa isang kisap mata, lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong sa pasukan ng ika-5 palapag at lumipad papasok. Sa labas, ang mga dingding ng ika-5 palapag ng Hellion Tower ay agad na kumikinang ng husto, ang mga sinaunang karakter ng lahi ng demonyo ay lalong kuminang. Nang mapanood ito, muling nagkagulo ang mga tao sa labas, nagulat na gulat. O nanay, may nakikita ba ako? Talagang lumiwanag ang ika-5 palapag ng Hellion Tower. Dumaan talaga si Devil Son Mosu sa 4th floor. Hindi ba't ngayon lang niya ito pinasok? Nagtagal lang siya ng 1 araw. Dumaan sa ika-4 na palapag ng Hellion Tower sa loob lamang ng 1 araw. Anong uri ng walang katulad na henyo ang lumabas sa sinaunang angkan ng Diablo? Noong nakaraan, ang Devil King ay tumagal ng hindi bababa sa 3 buwan upang makadaan sa ika-4 na palapag. Pakiramdam ng mga tao sa labas ay parang tumalon ang kanilang isip mula sa bangin ng katwiran, nakaukit sa kanilang mga mukha ang matinding pagkamangha at pagkagulat. Walang sino man sa karamihan ang nag-iisip na si Mosu, na dumaan sa ika-3 palapag wala pang 2 araw ang nakalipas, ay dadaan sa ika-4 na palapag sa lalong madaling panahon. Ang mga sinaunang disipulo ng angkan ng Diablo sa paligid ng Hellion Tower ay nagsisigawan hanggang sa namamaos ang kanilang mga boses, habang ang mga mukha ni na Elder Mo Shirong at Cheng Banyi ay kulubot sa mga ngiti. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating sa Hellion Tower ang angkan ng Diablo na si Patriarch Mo Dingtian at ang grupo ng mga Grand Elder. Dati, iniulat ni Elder Cheng Banyi kay Mo Dingtian na si Moso ay gumamit lamang ng mahigit 4 na oras upang madaanan ang ika-3 palapag, gayunpaman, nang dumating si Mo Dingtian at ang grupo ng mga Grand Elder, napansin nila na ang mga dingding ng tore sa ika-4 na palapag ay madilim at madilim. Sa halip, naiilawan ang ika-5 palapag. Si Mo Dingtian at ang mga Grand Elder sa likod niya ay tumitig na may mga mata na nabigla sa pagtataka. Napansin ni Elder Cheng Banyi ang kanilang pagdating at nagmamadaling lumapit sa kanila, nakangiti mula sa tainga habang nag-uulat, Patriarch, ang anak ng Diablo ay nagtagumpay muli, na dumaan sa ika-4 na palapag. Wala pang 2 araw. Advance na naman. Naramdaman ni Mo Dingtian at ng mga Grand Elder na parang may pumalakpak ng kulog sa kanilang isipan. Makalipas ang ilang segundo, nagpakawala ng tawa si Mo Dingtian, mabuti, mabuti, mabuti. Ito ang pagpapala ng langit para sa aming angkan ng demonyo Pinabati kita, Patriarch. Ang walang katulad na talento ng anak ng Diablo ay pag-uusapan ng mahabang panahon, nahihigit sa ninuno ng Haring Diablo, na ibabalik ang ating angkan sa tugatog ng kaluwalhatian. Tumawa si Grand Elder Mo Zenro. Mabilis na sumunod ang ibang mga Devil Clan Grand Elders na naruroon, umaawit ng mga pagbati at papuri. Tawa ng tawa si Mo Dingtian, ipasa mo ang order ko, paghandaan ang mga disipulo sa ibaba para sa isang handaan. Kapag lumabas ang anak ng Diablo, magdaraos tayo ng pinakamalaking piging sa pagdiriwang. Masayang tinanggap ng grupo ng mga Grand Elder ang utos.
Dapat ba tayong magpadala ng mga imbitasyon sa mga patriarch at ninuno ng iba pang puwersa? Iminungkahi ni Grand Elder Mo Zenro sa anyo ng isang tanong. Oo, syempre kailangan nating imbitahan sila. Ikinaway ni Mo Dingtian ang kanyang mga kamay na humagalpak sa isa pang tawa. Ang balita ng Moso na nagtagumpay na makalampas sa ikaapat na palapag sa isang araw ay kumalat na parang apoy sa buong mundo, na umabot sa mga tainga ng mas mataas na echelon mula sa iba't ibang puwersa ng hegemon ng mga kalawakan, na nagiiwan ng dagat ng nabigla ang mga magsasaka sa lahat ng dako. Sa loob ng Hellion Tower, pagkatapos na pumasok si Huang Xiaolong sa ikalimang palapag, si Moso ay nasa ikatlong palapag pa rin, pinatay ang ikasyam na alon ng mga demonyo sa bahog na isla. Sa ikalimang palapag, naroroon pa rin ang infernal scene na iyon, ngunit mayroon ding pagkakaiba sa pagitan ng ikaapat at ikalimang palapag. Ang Devil Chi dito ay mas siksik at mas malupit ang kapaligiran. Maliban sa mga buto na nakatambak sa itim na lupa, ang mga daloy ng dugo ay damaloy sa isang ilog habang ang walang katapusang mga demonyo ay naging mga bituin sa sahig na ito. Ang mga demonyong ito ay nabuo mula sa mga buto na matagal nang nakontamina ng Diablo Chi ng kapaligiran, dahan-dahang umuunlad, na nagsilang ng kamalayan. Ang kanilang lakas ay mula sa 2nd Order, 3rd Order, hanggang 4th Order High God Realm. Mayroon ding ilan sa 5th Order High God Realm Devils. Ang pinakamalakas na Bone Devils ay talagang umabot sa late 5th Order High God Realm. Direktang naglaslas si Huang Xiaolong gamit ang talim ng Diablo upang harapin ang mga demonyong ito na dumurog sa kanyang daan pasulong. Ang sinumang tao na matagumpay na dumaan sa ikaapat na palapag, napino ang kaibuturan ng Diablo, at nauunawaan ang puwersa ng pinagmulan ng kadiliman ng mga demonyo ay maaaring mag-condense ng gayong talim ng demonyo. Magagawa rin ito ni Mochi, na dating nakalampas sa ikaapat na palapag. Kung mas maraming Devil Core ang pinipino ng isang tao, mas malakas ang talim ng Diablo na maaari nilang i-condense. Ang talim ng Diablo na si Mochi ay magmumula ay halos kasing laki ng isang karaniwang talam, mga 2 hanggang 3 metro ang haba, samantalang ang talim ng demonyong Huang Xiaolong ay lumampas sa ilang daang li. Maliban sa mga Bone Devils na ito, ang impyernong hangin at apoy sa purgatorio sa ikalimang palapag ay mas matindi kaysa dati. Katulad ng ginawa niya sa ikaapat na palapag, ginamit ni Huang Xiaolong ang hanging impyerno at apoy sa purgatorio upang painitin ang kanyang katawan at 3 pinakamataas na Diyos. Paulit-ulit na umatake ang mga demonyo sa ikalimang palapag, walang katapusan ang pagpatay. Kahit na ang mga demonyong ito ay hindi nagdulot ng anumang panganib kay Huang Xiaolong, ang pakikitungo dito ng marami ay nakakaubos ng kanyang lakas ng Diyos. Kung wala siyang kakayahan sa instant recovery, na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kanyang God Force sa pinakamaikling panahon, ang pagdaan sa ikalimang palapag ay mangangailangan ng higit na pagsisikap. Gayunpaman, naabot ni Huang Xiaolong ang dulo ng ikalimang palapag sa loob ng 5 araw, at ang gantimpala ay binubuo ng Devil God Pills. Marami sa kanila. Ang Devil God Pills na ito ay kahawig ng mga Devil Core sa hitsura, na nahuhulog mula sa kawalan sa itaas, na nilamon ni Huang Xiaolong. 6 na palapag. Nagniningning ang ika-6 na palapag. 5 araw. Nalampasan niya ang ikalimang palapag sa loob ng 5 araw. Hindi ba't ang sinaunang Devil King ay gumugol ng halos 1 taon? Nang lumitaw si Huang Xiaolong sa ika-6 na palapag, ang dingding sa labas ay nagbuga ng nakakabighaning liwanag. Ang karamihan ng tao na nagbigay pansin sa kaunting pagbabago sa Hellion Tower ay muling nalubog sa pagkabigla. Pinanood ni Patriarch Mo Dingtian ang nagniningning na ika-6 na palapag at nagkomento kay Elder Cheng Banyi sa tabi niya na may malawak na ngiti, itala ang oras na dinadaanan ng anak ng Diablo ang bawat palapag. Ito ay dapat itago sa sagradong templo ng ating sinaunang angkan ng Diablo upang makita ito ng mga susunod na henerasyon. Kinilala ni Elder Cheng Banyi na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ang Patriarch, ang Zhou Clan Patriarch ng Eternal Galaxy, si Zhou Yuan, ay nagpadala lamang ng isang pares ng kambal na kapatid na babae, umaasa na maaari silang maging mga asawa ng Devil Son. Ano sa palagay mo? Sa oras na ito, sumingit si Grand Elder Mo Zenro.
Napangiti si Moding Tian, ito ay isang magandang bagay, tanggapin ito sa ngalan ng anak ng Diablo. Sa loob ng Hellion Tower, sa wakas ay dumaan si Moso sa ikatlong palapag, papasok sa ikaapat. Sa labas, muling kumikinang ang mga dingding sa ikaapat na palapag ng Hellion Tower. Ang pagbabagong ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa panonood nito, ngumiti si Moding Tian, hindi ko inaasahan na maabot ni Joe Yao ang ikaapat na palapag ng ganoon kabilas, mukhang mayroon ding tumataas na henyo sa Joe Clan. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating buwan. Sa panahong ito, natapos ni Huang Xiaolong ang ika-6 na palapag, pagpasok sa ikapito. Para sa pagpasa sa ika-6 na palapag, ang kanyang gantimpala ay 4 na milyong taong gulang na Ganoderma ng dugo, na sumasakop sa buong ibabaw ng itim na lupa. Pagkatapos pinuhin ang mga tangkay ng Blood Ganoderma, tumaas ang kanyang cultivation sa kalagitnaan ng 5th Order High God Realm. Sa ikapitong palapag, hindi na ito ang Devil Inferno. Ito ang kaharian ng mga Diablo. Si Huang Xiaolong ay nakatayo ng mataas sa himpapawid, tinitingnan ang matataas na gusali sa lungsod sa kanyang harapan, ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Ang kaharian ng mga Diablo na ito ay tiyak na hamon ng ikapito hanggang ikasampung palapag. Upang madaanan ang bawat palapag, kailangang hanapin ng isa ang pasukan sa susunod na palapag na nakatago. Ngunit, upang magawa iyon, kailangan munang hanapin ng kalahok ang susi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 916. Paglilinis sa ikasampung palapag. Higit sa lahat, upang mabuksan ang nakatagong pasukan sa bawat palapag, ang isa ay kailangang mangolekta ng 10 susi sa kabuuan. Ang 10 susi na ito ay matatagpuan sa mga kamay ng ilang kastele ng kaharian ng mga Diablo. Ang problema ay, itong kaharian ng mga Diablo ay mayroong hindi bababa sa 10,000 lungsod kung hindi 100,000. Sa makatuwid, kailangan munang matukoy ni Huang Xiaolong kung sinong kastelen ang may hawak ng susi at kumilos para agawin ito. Isang madilim na liwanag ang bumalot sa katawan ni Huang Xiaolong na nagpabago sa kanyang mukha at pisikal na anyo. Sa ilang maikling sandali, siya ay nagmukhang isang demonyo, sumisipol sa hangin habang siya ay lumilipad patungo sa pinakamalapit na lungsod. Ilang sandali pa, tumayo siya sa harap ng mga tarangkahan ng isang Devil City. Ang mga pader ng lungsod na ito ay talagang itinayo mula sa isang bihirang material mula sa impyerno na tinatawag na Underworld Marvel Stone. Ang mga pambihirang bato na iyon ay nakatambak sa ibabaw ng bawat isa, kumikinang at naglalabas ng Devil Chi. Pagpasok sa lungsod, naramdaman ni Huang Xiaolong ang dalisay at siksik na Devil Chi na idiniin siya sa buong paligid. Habang sumusulong siya, lihim niyang nilinis ang Devil Chi na ito malapit sa kanya at hinigop ito. Sa loob ng Devil City na ito, gumagala ang mga demonyo sa mga kalye tulad ng mga karaniwang tao, habang ang mga tindahan ay may linya sa magkabilang gilid ng isang kalye. Katulad ng lahi ng tao, ang lahi ng Diablo ay binubuo rin ng mga tribo at angkan tulad ng Nether Blood Devils, Giant Winged Devils, Green-Eyed Devils, Ozere Devils, Devilish Elves, at marami pang iba. Sa kanila, ang Giant Winged Devils at Green-Eyed Devils ang dalawang pinakakaraniwang nakikitang uri. Sa likod ng Giant Winged Devils ay may dalawang napakalaking pakpak na nagbigay sa kanila ng pinakamahusay na kakayahang lumipad, habang ang mga Green-Eyed Devils ay nilinang ang kanilang puwersa ng kaluluwa at mga eksperto sa pag-atake ng kaluluwa. Sa mga demonyong tribo at angkan, ang Ozere Devils at Devilish Elves ang may pinakamagandang hitsura. Ang mga Ozere Devils ang may pinakamarangal na linya ng dugo sa hanay ng mga Diablo, dahilan upang ang kanilang talento sa paglinang ng puwersa ng kadiliman ay ang pinakamataas, kaya sila rin ang pinakamalakas. Ang binagong anyo ni Huang Xiaolong ay isang Ozere. Ang mga demonyong dumadaan kay Huang Xiaolong ay hindi namamalayan na atras ng ilang distansya sa pagkamangha at pangamba na magbibigay daan sa kanya. Si Huang Xiaolong ay nagpakita ng natural na pag-iwas at hindi inilagay ang mga demonyong ito sa kanyang mga mata. Ang kanyang banal na pakiramdam ay lumaganap na ginagabayan siya sa Castellan Manor ng lungsod na ito. Lumipas ang 2 taon sa isang kisap mata.
Sa ikasampung palapag ng Hellion Tower, ang condensed Devil Blade sa kamay ni Huang Xiaolong ay tinadtad, na hinati ang isang maagang Ninth Order High God Realm Osiris sa dalawa mula sa ulo pababa. Nabuhay ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na sumisipsip ng enerhiya nito. Isang kumikinang na gintong bagay na kasing laki ng hinlalaki ang nahulog mula sa walang laman sa itaas, ang ikasampung susi ng palapag na ito. Sa wakas ay nakuha na niya ang lahat ng kinakailangang susi para sa ikasampung palapag. Hawak-hawak ang gintong susi sa kanyang kamay, hindi maitago ni Huang Xiaolong ang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Gamit ang 10 kinakailangang susi na natipon, maaari niyang buksan ang pasukan sa ika-11 palapag. Ang Hellion Tower ika-11 palapag. Para sa hindi kilalang bilang ng mga taon mula nang tumayo ang Hellion Tower dito, tanging ang sinaunang Devil King lang ang nakalampas sa ika-10 palapag, na pumasok sa ika-11 palapag. I wonder what's on the 11th floor. Huang Xiaolong wondered to himself. Noong nakaraan, bagamat ang sinaunang Devil King ay nakapasok sa ika-11 palapag, nabigo siyang makapasa dito at hindi kailanman nabanggit sa labas ng mundo ang anumang detalye tungkol sa palapag na iyon. Kaya, ang ika-11 at ika-12 palapag ay nanatiling misteryo sa lahat hanggang ngayon. Itinabi ni Huang Xiaolong ang ika-10 susi ng, bigla-bigla, isang napakalaking space tear ang lumitaw sa itaas niya, na nagpakita ng isang higanteng puno na bumababa sa luha. Ang siksik na Devil Chi ay umiikot sa paligid nito. Nang ganap na bumaba ang higanteng puno, napansin ni Huang Xiaolong na ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay nagbigay ng masiglang reaksyon, nanginginig ng husto. Nagulat siya rito, anong klaseng puno kaya ang nagdulot ng ganoong kalaking reaksyon mula sa kanyang Archdevil Supreme Godhead. Nakasabit sa mga sanga ng higanteng punong ito ang 10 gintong prutas, na ang bawat isa ay kasing taas ng tao at hugis demonyo. Mahamak na prutas. Bumibilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong. Ang gantimpala sa ika-10 palapag ay ang mga 10 milyong taong gulang na mga fiend fruit. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, pinaliit niya ang distansya sa pagitan niya at ng higanteng puno, lumikha at kaakit-akit na puwersa na humila sa lahat ng 10 fiend fruits mula sa mga sanga. Ang higanteng puno pagkatapos ay kumikislap na may gininto ang liwanag, na wala sa paningin. Mabilis na umupo si Huang Xiaolong na naka-cross-leg sa hangin, itinulak ng buong lakas ang kanyang 3 kataas-taasang Diyos upang pinuhin ang 10 fiend fruit na ito. Habang umiikot ang kanyang 3 Supreme Godheads ng napakabilis, ang mga daloy ng nakakatakot na enerhiya ay nakuha mula sa 10 fiend fruits na iyon, na sumugod sa kanyang katawan. Nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong dahil sa napakaraming pagdagsa ng enerhiya. Ang enerhiya mula sa 10 prutas ay parang tsunami na tumitama sa kanyang mga ugat at meridian. Mabangis ito, na parang gusto nitong punitin si Huang Xiaolong sa loob. Pakiramdam niya ay sisubog na ang kanyang katawan sa susunod na segundo. Sa loob ng 2 taon, nalampasan ni Huang Xiaolong ang ika-7, ika-8, at ika-9 na palapag. Sa panahong ito, ang kanyang cultivation ay tumaas mula sa kalagitnaan ng 5th Order High God Realm hanggang sa unang bahagi ng 6th Order, habang ang kanyang True Dragon Divine Physique ay tumaas ng malaki. Kahit na ang mga banal na artifact ng mas matataas na grado ay halos hindi makatusok sa kanyang balat, ngunit ang dami ng enerhiya na nagmumula sa 10 fiend fruit na ito ay talagang nagtutulak kay Huang Xiaolong sa limitasyon. Sa paglipas ng mga minuto, ang balat ni Huang Xiaolong ay pumutok, ang mga pulang linya ay dumaloy sa kanyang balat habang parami ng parami ang dugong umaagos. Gayunpaman, ang mga kakayahan ng kanyang martial spirits ay ganap na naghalo sa kanyang katawan nang siya ay pumasok sa High God Realm. Sa makatuwid, sa tuwing pumuputok ang laman ni Huang Xiaolong mula sa pressure, halos agad itong gumagaling. Ang pag-crack at pag-aayos, paulit-ulit. Sa ganitong paraan, lumipas ang isa pang buwan. Huang Xiaolong sa wakas ay umangkop sa well-known force na dumadaloy sa loob niya. Sa itaas ng kanyang kaluluwang dagat, ang kanyang 3 kataas-taasang Diyos ay nagbuga ng mga singsing ng maningning na ningning. Lumipas ang 3 buwan.
Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tumaas hanggang sa peak sa unang bahagi ng Sixth Order High God Realm, ngunit ang mga daloy ng enerhiya ay dumadaloy pa rin sa kanyang katawan, sakam na nilamon ng kanyang tatlong Supreme Godheads at naging God Force. Sa oras na lumipas ang 8 buwan mula noong nalinis niya ang ikasampung palapag, si Huang Xiaolong, nakaupo na naka-cross-legged, ay biglang nanginig muli habang siya ay umaban sa kalagitnaan ng Sixth Order High God Realm. Lumipas pa ang ilang araw bago sumabog ang 10 fruit sa isang kislap ng liwanag, naglaho sa hangin. Ilang sandali pa, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata at tumayo. Noon lamang nagsimulang suriin ng kanyang banal na sentido ang kalagayan ng kanyang katawan. Natuklasan niya na, pagkatapos masipsip ang 10 prutas, ang 4 na banal na espiritu ng apoy ay talagang double ang laki. Dahil sa lakas, pinasigla ni Huang Xiaolong ang mga banal na apoy, na nagdulot ng mga daloy ng kumikinang na kulay abong enerhiya na damaloy palabas mula sa kawalan. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, mayroong 10 daloy ng enerhiya, bawat isa sa kanila ay kasing kapal ng braso ng isang may sapat na gulang. Sumibaw lang tuwa sa dibdib ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang mga fruit na iyon ay talagang tutulong na mapataas ang kakayahan ng 4 na Divine Fire Spirit na ipatawag ang kulay abong enerhiya. Ilang sandali, pinigilan ni Huang Xiaolong ang kasiyahan sa kanyang puso at kinuha ang 10 susi, pinagsama ang mga ito. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay, dahan-dahang nagbukas ng isang itim na butas sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nawala ang kanyang figure patungo sa ika-11 palapag. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa ika-11 palapag, ang mga dingding ng Hellion Tower ay naglabas ng maningning na liwanag, na lumalawak pa hanggang sa marating ang mga gilid ng lungsod ng mga Diablo. Sa oras na ito, ang mga tao sa plaza ay lumaki ng maraming beses, lahat sila ay sumisigaw sa pagkamangha. Napuno ng gulat, kumukulong pananibik, at mga bulong ang parisukat. Nalampasan talaga ni Devil Son Moso ang ikasampung palapag, naging pangalawang eksperto na pumasok sa ika-11 palapag sa loob ng 100 milyong taon. Mula sa una hanggang sa ikasampung palapag, 3 taon lang ang ginugol ni Devil Son Moso. Ang sinahunang Devil King ay gumamit ng higit sa 100 taon na. Ito ay umaabot sa titulo ng isang henyo na lumalaban sa langit. Ang Jokelan Patriarch na dumating humigit kumulang 1 taon na ang nakalilipas ay ikinuyom ang kanyang mga kamao, binabati si Mo Ding Tian, congratulations, Brother Ding Tian. Ang talento ni Devil Son Moso ay walang kapantay, tiyak na makakaalis din siya sa ika-11 palapag, na magiging pinakaunang taong gumawa nito. Tawa ng tawa ang angkan ng Diablo na si Patriarch, hiramin ko ang magagandang salita ni Patriarch Joe. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi ko inaasahan na lilisanin ni Moso ang ikasampung palapag ng ganoon kabilis. Sa kanyang banayad na mga salita at boses ay kasiyahan, hindi nakikilalang kasiyahan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 917. Nasa ika-7 palapag si Jiang Xiaozo. Maraming iba pang mga patriarch at punong sekta na naruroon sa plaza ang nagmamadaling ihatid ang kanilang pagbati kay Mo Ding Tian na may halatang pambobola sa kanilang mga boses. Sa anumang ibang araw, dahil sa kanilang katayuan at pagkakakilanlan bilang mga patriarch o sect chief ng super forces, hindi na nila kailangang ipagmalaki si Mo Ding Tian sa ganitong paraan. Ngayon, gayunpaman, dahil sa talentong ipinakita ni Mo Su, ang lahat ay nagsimulang bahagyang magbago. Ang lahat ng ito ay dahil ginamit ni Mo Su ang wala pang 4 na taon upang linisin ang unang 10 palapag ng Hellion Tower. Dahil sa katotohanang malaki ang posibilidad na madaanan niya ang ika-11 palapag na hindi pa naabot ng sino man sa mahigit 200 milyong taon. Siguro kahit sa ika-12 palapag. Sa pakikinig sa mga patriarkang ito ng pamilya at mga pinuno ng sekta, masayang tumawa si Mo Ding Tian habang binibigkas ang ilang mga nakakatuwang salita. Sa huling ilang libong taon ng kanyang buhay, ngayon marahil ang pinakanatawa ni Mo Ding Tian.
Habang ang mga tao sa labas ay sumisigaw pa rin sa pagkamangha sa maliwanag na ika-11 palapag, si Moso ay nakaalis pa lamang sa ika-6, papasok sa ika-7 palapag. Samantalang sina Zhou Yao at Jiang Xiaozhou ay kakapasok lang sa ika-5 palapag, habang si Lu Dongwei ay kaakyat pa lamang sa ika-4 na palapag. Sa pagpasok sa ika-11 palapag, natagpuan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili sa isang malawak na magulong espasyo. Sa di kalayuan ay natano ang figure ng isang dakilang higanti. Hindi man lang masimulan ni Huang Xiaolong na tansyahin kung gaano kataas ang higanteng ito, isa lamang sa kanyang mga palad ang kahawig ng isang napakalaking bundok. Nakatayo doon, ang higanti ay may hawak na isang mahusay na palako sa kanyang mga kamay, tinadtad ang magulong universo. Sa ilalim ng chop na ito, ang magulong universo ay yumanig ng malakas, na nagpalaki ng maraming bagyo sa kalawakan na nagdulot ng lahat sa kanilang umiikot na puyo ng tubig. Ang mga kalapit na planeta ay dinurog. Naalarma si Huang Xiaolong, mabilis na ginamit ang kanyang God Force nang walang anumang pag-aalinlangan, na naging isang primordial na banal na dragon, mabilis na umalis patungo sa kaligtasan. Sa kabila ng kanyang mabilis na reaksyon, nataman pa rin siya ng isang piraso ng malaking bato. Nabasag ang kanyang kaliskis ng dragon dahil sa malakas na impact na nagdulot ng pag-agos ng dugo na parang mga palaso. Nang wala sa oras, si Huang Xiaolong ay nakatanggap ng matinding pinsala, ngunit kasing bilis, ang kanyang sirang kaliskis ng dragon ay napalitan ng bagong kaliskis ng dragon. Sa puntong ito, hindi mapakali si Huang Xiaolong na suriin ang kanyang mga sugat, ganap na itinoon ang kanyang atensyon sa bawat aksyon ng higanti. Ang nag-iisang hampas ng palakol kanina ay tila magulo at magulo, ngunit talagang naglalaman ng malalim na pinakamataas na daw at kapangyarihan. Gayunpaman, napakabilis ng pagkilos ng higanti kaya hindi na nagkaroon ng panahon si Huang Xiaolong para tingnang mabuti. Habang nakatutok lahat ng atensyon niya sa higanti, gumalaw ulit ito. Uli namang inihampas ng higanti ang palako sa kanyang mga kamay sa magulong universo, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng espasyo. Mas maraming planeta ang nawasak. Ang God Force ay lumabas mula sa tatlong kataas-taasang Diyos ni Huang Xiaolong, na bumubuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanyang paligid. Kasabay nito, lumipad palabas ang 4 na Divine Fire Spirit, na lumikha ng dagat ng apoy upang protektahan si Huang Xiaolong. Sa kabila ng mga shockwaves at mga bato na lumilipad lampas sa kanya sa kalawakan, nanatiling ganap na nakatutok si Huang Xiaolong sa paraan ng pag-awit ng higanti sa kanyang palakol. Gayunpaman, masyadong mabilis ang paggalaw ng higanting iyon para kay Huang Xiaolong. Sa kabila ng paggamit ng bawat huling strand ng focus upang pagmasdan ito, nakuha lang niya ang ilang malabo na mga paggalaw. Ilang piraso ng mga basag na planeta ang pinadala sa direksyon ni Huang Xiaolong sa pamamagitan ng mga bagyo sa kalawakan, na tumago sa God Force Barrier at dagat ng apoy bago siya tinamaan. Ang katawan ng dragon ni Huang Xiaolong ay bumagsak at gumulong sa kalawakan, ngunit ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa nakaraang pinsala. Bagamat ang ilan sa kanyang kaliskis ng dragon ay nabasag dito at doon, mas kaunting dugo ang umaagos. Ang unang ginawa ni Huang Xiaolong pagkatapos makabawi ay panoorin muli ang higanti, na nakatuon ng buong pagsisikap. Itinaas muli ng higanti ang kanyang palakol, na hati sa ikatlong pagkakataon. Si Huang Xiaolong ay pinadalang lumipad papalayo. Sa ika-4 na pagkakataon, sa ika-5 pagkakataon. Ang bawat hampas ng palakol ng higanti ay isang mas malakas kaysa sa huli. Kahit na ginawa ni Huang Xiaolong ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol, sa ika-7 welga ng higanti, ang kanyang dragon na katawan ay napuno ng mga sugat, namumuong dugo sa kanyang kaliskis. Sa ika-9 na hampas ng palakol, ang kanyang primordial divine dragon body sa wakas ay hindi nakayanan ang epekto, sumabog sa mga piraso, na naiwan lamang ang kanyang ulo. Gayunpaman, mula sa kanyang ulo ng dragon, ang kanyang laman ay nagsimulang gumaling, lumaki ng isang bagong katawan. Ang mga bagong kaliskis ng dragon ay tinakpan ang kanyang bagong laman. Habang nangyari ang lahat ng ito, karamihan sa atensyon ni Huang Xiaolong ay nasa axe-swinging giant. Itinaas muli ng higanti ang kanyang palakol, na pinutol sa ika-10 pagkakataon.
Sa paningin ni Huang Xiaolong, tila ang buong malawak na magulong universo ay nanginginig ng matindi, hindi alam kung siya mismo o ang universo ay bumaligtad. Tumahimik ang lahat, parang itinapon sa vacuum. Sa di kalayuan, may mga bitik at bitik kung saan nahulog ang higanteng palako sa ikasampung pagkakataon. Ang mga bitik sa kalawakan ay lalong lumakas, lumalalim, na lumilikha ng magulong alon ng enerhiya na nagdulot ng kaguluhan. Naapektuhan ng napakalaking shockwaves, muling sumabog ang primordial divine dragon body ni Huang Xiaolong na katatapos lang ayusin. Ang mga dagwang piraso ng laman ay lumutang sa kalawakan, nag-iwan lamang ng tatlong pinakamataas na Diyos na naglalabas ng malakas na maningning na liwanag. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag, ang mga butas ng nagkalat na laman ng dragon ay dahan-daang nagtipon, nagsanib, na sinusundan ng mga bagong kaliskis ng dragon na lumalabas sa kanyang balat. Sa oras na ito, nawala na ang may hawak na palakol na higanti. Nawala rin ang magulong agos at mga bitik, dahilan upang unti-unting bumalik sa kalmado at katahimikan ang magulong universo. Bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang anyo ng tao, pumupo at pumikit para gumaling. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na nakita ni Huang Xiaolong ang eksena ng pagindayog ng higanteng kanyang palakol. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng 10 hampas ng palakol. Sa paglipas ng panahon, ang kaluluwa at isip ni Huang Xiaolong ay tila nagsasama sa mundong ginagalawan niya. Ang mga daloy ng puwersa ng bituin at kumikinang na kulay abong enerhiya ay damaloy mula sa kailaliman ng universo na pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang dalawang enerhiyang iyon ay katulad ng puwersa ng bituin at kulay abong enerhiya na dala ng 4 na banal na apoy, ngunit magkaiba. 1 buwan, 2 buwan, 12 buwan ang lumipas sa isang iglap. Si Huang Xiaolong ay lubusang nalubog sa kakaibang ambience na hindi niya alam na patuloy na sumisipsip ng puwersa ng bituin at kulay abong enerhiya mula sa magulong universo na ito. Makalipas ang 1 taon, umabot sa peak ang kanyang lakas sa kalagitnaan ng 6th Order High God Realm. Kasabay nito, ang tatlong pinakamataas na Diyos sa dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay dumaranas ng napakalaking pagbabago, nagiging mas makinang, mas matatag. Habang si Huang Xiaolong ay sumisipsip ng Star Force at Gray Energy, si Zhou Yao sa ikalimang palapag ay hindi na nakayanan ang impyernong hangin at apoy sa purgatorio, kaya nadurog ang kanyang identity token. Sa 1 segundo, pinalabas siya ng array formation ng Hellion Tower. Sa labas ng tore, ang atensyon ng mga tao ay nakadikit sa ika-11 palapag ng may lumipad na figure mula sa ika-5 palapag. Nang makita ng karamihan ang mukha ng tao, karamihan sa kanila ay namangha. Zhou Yao. Paano kaya siya? Hindi ba siya nakarating sa ika-7 palapag? O, hindi kaya ang nasa ika-7 palapag ay hindi si Zhou Yao? Isang alon na diskusyon ang kumalat sa karamihan. Ang angkan ng Diablo na si Patriarch Moding Tian ay nagulat din gaya ng iba dahil naisip din niya na nakarating na si Zhou Yao sa ika-7 palapag. Tinong mag-aakalang susuko na talaga siya sa kalagitnaan ng 5th floor. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Moding Tian na nagsasabing si Jiang Xiaozo kaya sa ika-7 palapag. Mabilis na sumang-ayon si Grand Elder Mo Zhenro, dapat nga. Mukhang nagkamali tayo ng hula, nasa ika-7 palapag si Jiang Xiaozo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 918. Hanggang sa ika-12 palapag. Ilang araw pa ang lumipas habang tinanggap ng mga tao sa labas ang katotohanan na ang taong kasalukuyang nasa ika-7 palapag ay walang pag-aalinlangan na si Jiang Xiaozo, nang bigla na lang, isa pang figure ang pinalabas mula sa ika-5 palapag ng Hellion Tower. Sa pagtingin sa taong kakalabas lang, ang karamihan ay may nalilitong tingin o natulala. Jiang Xiaozo. Paanong si Jiang Xiaozo? Ang parisukat ay sa isang matinding galit. Mahigpit na napakunot ang mga kilay ng angkan ng demonyo na si Patriarch Moding Tian. Kung ang tao sa ika-7 palapag ay hindi si Jiang Xiaozo, sino kaya ito? Ang kasalukuyang angkan ng Diablo ng mga Grand Elder at Elder ay nagpapalitan ng tahimik na tingin sa isa't isa na nagpapakita ng seryosong pagmumuni-muni.
Ang ibang mga patriarka at pinuno ng pamilya ay nagsusuot ng parehong seryosong ekspresyon. Sa oras na ito, marami na ang naghihinala na nag-iisip kung ang tao sa ika-11 palapag ay si Devil Son Moso. Sa di kalayuan, ang Grand Elder na si Sun Yi ng Fortune Gate ay nag-alinlangan bago bumulong kay Chief Wang Yu. Chief, sa palagay mo ba ang tao sa ika-11 palapag ay maaaring ganong Huang si Huang Xiaolong? Ang mukha ni Chief Wang Yu ay naging malungkot sa isang iglap, ngunit napakabilis na nakabawi, umiling-iling sa hindi pagkakasundo. Sun Yi, masyado kang nag-iisip ng mga bagay-bagay, hindi maaaring si Huang Xiaolong iyon. Kung si Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ay may tatago ang bagay na ito sa sinaunang angkan ng Diablo? Bukod dito, nang matuklasan namin na si Huang Xiaolong ay patungo sa lungsod ng mga Diablo, inutusan ko si Zhang Li na bantayan ang mga gate ng lungsod at ang lokasyon ng pagpaparehistro ng mga disipulo ng Hellion Tower. Ngunit si Huang Xiaolong ay hindi kailanman nagpakita. Tama iyan, Grand Elder Sun Yi. Kahit na hindi masama ang talento ni Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ay makakakyat siya hanggang sa ika-11 palapag? Ang isa pang Fortune Gate Grand Elder, si Wang Feng, ay hindi sumang-ayon kay Sun Yi. Tumango si Sun Yi, marahil ako lang ang nag-overthink ng mga bagay-bagay. Isang buwan pa ang lumipas. Ang ika-8 palapag ay kumikinang. May pumasok sa ika-8 palapag, ngunit sino ito? Nang lumiwanag ang ika-8 palapag ng Hellion Tower, nagsimulang magkagulo ang mga tao. Siguro ito ay isang mababang profile na henyo na disipulo ng ilang super force, palaging may isa o dalawa na umaalis sa kanilang mga sekta paminsan-minsan, tumatanggap ng utos mula sa kanilang mga sekta na harmony ng Hellion Tower upang subukan ang kanilang talento at pagbutihin ang kanilang lakas. Maaaring ito ay ang Bodhisattva branch. Ilang araw na ang nakalipas narinig ko ang sinaunang angkan ng Diablo na nawala ang kanilang Devil Bead, sinabi na ito ay ninakaw ng isang tao mula sa Bodhisattva branch. Hindi naman, sa tingin ko ay mas malamang na isang mula sa Linglong Clan, o sa Forsaken Tribe, marahil ay isang disipulo mula sa Celestial Dragon Temple. Biglang bumulalas ng malakas ang isang disipulo sa siksikan, ano sa palagay mo, maaaring ito ay isang disipulo ng Ghost Refining Sect. Ghost Refining Sect. Isang disipulo ang nakaramdam ng biglang pagkatuyo sa kanyang lalamunan, hindi ito ang Ghost Refining Sect. Tama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang 10,000 taon mula noong sila ay huling lumitaw, bihirang umalis sa landas sa impyerno. Ang Ghost Refining Sect ay nakatago sa kailaliman ng Path to Hell, literal na isang kasuklam-suklam na sekta na nagpapamutla sa mga tao sa pagbanggit lamang ng pangalan nito. Sa tuwing may lilito na disipulo ng Ghost Refining Sect, hindi sila nabigo na magdulot ng bagyo ng patayan na nagiiwan ng mga ilog ng dugo sa hindi mabilang na mga kalawakan. At muli, ang isang disipulo ng Ghost Refining Sect ay bihirang umalis sa Path to Hell. Sa pagbibilang ng oras, mahigit 10,000 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isa sa labas ng mundo. Muli, lumipas ang oras habang ang mga tao ay sumugod sa isa pang alon ng talakayan at haka-haka. Unti-unti, lumipas ang mahigit 1 taon. Sa panahong ito, nilinis ni Devil Son Moso ang ika-8 palapag, papasok sa ika-9. Si Huang Xiaolong ay nakaupo pa rin sa magulong universo, sinisipsip pa rin ang puwersa ng bituin at kulay abong enerhiya, na naiintindihan ang palakol ng higanteng humahampas sa Dao. Makalipas ang isa pang kalahating taon, si Huang Xiaolong na nakaupo pa rin sa ika-11 palapag ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Dayanig ang buong espasyo sa bahagyang paggalaw na ito. Nakahinga siya ng mabahong chi na naging hindi mabilang na mga bagyo. Late 6th Order High God Realm. Ang divine sense ni Huang Xiaolong ay natunton ang mga pagbabago sa kanyang sarili, ang kanyang kasalukuyang cultivation ay umaabot sa hangganan ng peak late 6th Order High God Realm. Hindi na kailangang sabihin pa, pagkatapos ng mahabang panahon na sumisipsip ng Chaos Star Force at kumikinang na kulay abong enerhiya, muling nag-evolve ang True Dragon Divine Physique ni Huang Xiaolong. Parang nawala ang laman at dugo niya. Ang Chaos Star Force at Shimmering Gray Energy ay ganap na sumama sa kanyang laman at dugo, na sumasalamin sa kumikinang na liwanag ng bituin.
Ang apat na banal na espiritu ng apoy sa loob ng kanyang katawan ay lumaki muli, habang ang kanyang tatlong pinakamataas na Diyos ay mas matatag kaysa dati at ang kanyang puwersa ng Diyos ay maraming beses na mas pino at makapangyarihan. Si Huang Xiaolong ay muling nagpalipat-lipat ng kanyang apat na banal na apoy, na nagdulot ng kumikinang na kulay abong enerhiya na damaloy palabas mula sa kawalan. Mula sa pagiging kasing kapal ng isang braso noon, ang mga daloy ng kulay abong enerhiya na ito ay kasing kapal ng binti ng isang nasa hustong gulang na ngayon, at sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 20 daloy ng enerhiya ng sabay-sabay. Hindi na kailangang sabihin, tuwang-tuwa si Huang Xiaolong na makita ito. Batay sa kasalukuyang bilis kung saan ang apat na banal na apoy ay nagpatawag ng kulay abong enerhiya, kahit na umalis sa Hellion Tower, tiwala si Huang Xiaolong na kaya niyang makapasok sa 7th Order High God Realm sa loob ng 10 taon. Nagtataka ako kung sino ang higanteng iyon. Tumingin si Huang Xiaolong sa lugar kung saan nakatayo ang higanti, habang iniisip ang sarili. Siyempre, sa oras na ito, matagal nang nawala ang higanti. Ang Devilson na si Moso ay dapat nakarating na sa ikasyam na palapag ngayon. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, ang paglilinang at pag-unawa sa ika-11 palapag ay naantala ng maraming oras ni Huang Xiaolong. Sa makatuwid, tinansya niya na malamang na naabot ni Moso ang ikasyam na palapag. Tumayo si Huang Xiaolong at lumipad patungo sa dulo ng magulong universo. Ang pasukan ng ika-12 palapag ay unti-unting lumitaw sa kanyang paningin. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang pasukan ng ika-12 palapag na lumaki sa kanyang mga mata. May kaunting pangamba sa kanyang puso. Anong uri ng pagsubok ang naroon sa ika-12 palapag? Kung wala ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos, ang paglilitis sa ika-11 palapag ay ang kamatayan niya. Ang mga nakakatakot na shockwaves na dulot ng unang hampas ng palakol ay sapat na upang patayin siya ng 2 beses. Kung may isa pang higanting lumitaw sa ika-12 palapag, marahil kahit ang kanyang tatlong hari ng mga Diyos ay hindi makatiis sa epekto. Bagamat mayroon siyang tatlong kataas-taasang Diyos, na nagtataglay ng hindi maarak na halaga ng magandang kapalaran, hindi ito nangangahulugan na hindi siya mamamatay. Hindi bababasa, sa pagkakaalam ni Huang Xiaolong, walang sino man ang nang-ahas na i-claim ang kanilang sarili bilang immortal para sa kawalang hanggan. Pagdating sa pasukan ng ika-12 palapag, huminga siya ng ilang malalalim para kumalma, pagkatapos ay mabilis na tinungo ang siwang sa isang bahid ng liwanag. Halos kaagad, ang ika-12 palapag ng Hellion Tower sa labas ay nagbuga ng isang prisma ng maningning na liwanag. Ang mga nagniningning na sinag ng liwanag ay pumailan lang sa langit, na tumago sa makapal na patong ng Diablo Chi na nagbabadya sa lungsod ng mga Diablo, na nagbibigay liwanag sa kalawakan ng lungsod ng mga Diablo. Lahat ng nakakita sa nagniningning na liwanag ay nataranta. Dati, nang pumasok si Huang Xiaolong sa ika-11 palapag, ang liwanag ng tore ay umabot sa mga gilid ng City of Devils, na ikinagulat ng lahat, ngunit ngayon ay lumampas na ito sa pagkalito. Sa ilalim ng prisma ng liwanag na ito, lahat ng nasa ilalim ng City of Devils ay nawala ng kinang. Ang mga nagniningning na sinag ng liwanag na iyon ay namumukadkad na parang mga talulot na nahuhulog mula sa langit, namumukadkad ng namumulaklak, na tumagal ng mahigit 10 minuto bago ito lumabo at unti-unting naglaho. Pumalik ang langit sa dati nitong anyo. Nalinis na ng ating anak na Diablo ang ika-11 palapag, walang sino man ang nagtagumpay sa pagpasa nito sa nakaraan. Ang mga disipulo ng angkan ng Diablo ay mapusok na tumili. Bagamat karamihan sa kanila ay may ilang pagdududa kanina, nanalo pa rin ang kanilang pakiramdam ng katiyakan na ang tao sa ika-11 palapag ay si Mosu. Ang unang tao mula noong unang panahon. Ang unang tao mula noong unang panahon. Ang lahat ng mga disipulo ng angkan ng Diablo ay nagpalakpakan sa tuktok ng kanilang mga baga, isang alon na mas mataas kaysa sa isa. Ang grupo ng Devil Clan Elders at Grand Elders ay bahagyang nag-alinlangan sa isang segundo bago bumaling upang batiin si Patriarch Moding Tian. Napasimangot si Moding Tian, tinanggo ang kanyang ulo. Sa oras na ito, muling dumating si Huang Xiaolong sa isang malawak na espasyo, na may malaking tore na nakaabang dito. Ang tore na ito ay talagang kamukha ng Hellion Tower.
Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 919. Pagkabigo ni Mosu. Sa pagtingin sa malaking tore sa kanyang harapan nakahawig ng Helien Tower, tumahimik sandali si Huang Xiaolong. Bago tumuntong sa ika-12 palapag, naisip niya ang iba't ibang mga posibilidad, maging ang universo sa gitna ng pagkawasak, ngunit hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon talaga ng isang malaking tore sa lugar na ito. Higit sa lahat, walang iba kundi itong malaking tore sa malawak na espasyong ito. Kung gayon, ito ba ang espiritu ng sandata ng Helien Tower? Sa maikling sandali ay natulala si Huang Xiaolong, isang nakakasilaw na liwanag ang nagpaakyat sa tore bago ito nagsimulang lumipad patungo sa kanya. Sa sandaling lumipat ang malaking tore, ang buong kalawakan ay nanginag, na nagpapataas ng higit sa ilang magulong bagyo na palm unit sa kalawakan. Nagulat si Huang Xiaolong. Ang mapangwasak na kapangyarihan ng magulong bagyong iyon ay 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa shockwaves na dulot ng hampas ng palako ng higanti. Kahit na ang cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot sa huli 6th Order High God Realm, na malapit sa 7th Order, ang lakas ng pagtaas ng tore ay hindi niya kayang tiisin. Lumabo ang figure ni Huang Xiaolong, nasa kalagitnaan na ng pag-iwas, ngunit sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niya na ang tore ay nagtataglay ng labis na puwersa ng pangakit na hindi niya kayang labanan. Sa halip na lumipad palayo gaya ng binalak, hinaila siya patungo sa tore. Sa isang segundo, ang magulong bagyo ay bumalat na kay Huang Xiaolong. Bago pa man siya makapag-react kahit na hindi niya ipagtanggol ang sarili, ang kanyang laman ay hiniwa at ginutay gutay, na naging ambon ng dugo. Ang kanyang True Dragon Divine Physique ay ganap na nawasak, tulad ng dati sa ika-11 palapag. Tanging ang kanyang 3 Supreme Godheads lamang ang nananatili sa kalawakan. Ang kanyang 3 kataas-taasang Diyos-Diyosan ay naglabas ng maningning na liwanag, na muling itinayo ang laman at dugo ni Huang Xiaolong sa isang kompletong bagong katawan. Gayunpaman, tulad ng pagbabago ng kanyang bagong True Dragon Divine Physique, muli itong napunit ng isa pang magulong bagyo. Muling itinayo. Napunit. Matapos ang higit sa 100 beses na muling itayo at napunit, ang tore ay huminto sa pagsulong nito, na naging dahilan upang mawala ang mabangis na magulong bagyo. Kawakas, napanatili ni Huang Xiaolong ang isang kompletong katawan ng higit sa 1 oras ng paghinga. Sa oras na ito, natuklasan ni Huang Xiaolong na pagkatapos mapunit ng maraming beses ng magulong bagyo, ang kanyang bagong itinayong True Divine Dragon Physique ay isinama sa puwersa ng elemento ng kadiliman. Ito ang puwersa ng elemento ng kadiliman. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay walang oras upang galugarin ang paggamit ng puwersa ng elemento ng kadiliman na ito, dahil ang malaking tore na iyon ay umaaligid sa itaas mismo ng kanyang ulo, na naglalabas ng mga nakakatuwang halo ng madilim na enerhiya na dumadaloy sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang pag-agos ng dark energy na ito ay pinahaba lamang ang pisikal na limitasyon ni Huang Xiaolong. Ang kanyang True Divine Dragon Physique ay parang isang overstuffed na sako na pumuputok sa gilid, hanggang sa tuluyan itong bumigay. Ang katawan ni Huang Xiaolong ay muling sumabog pagkatapos ay itinayong muli. Katulad ng mga magulong bagyo, si Huang Xiaolong ay nakaranas ng hindi mabilang na mga siklo ng pagkawasak at muling pagsilang. Makalipas ang halos 10 araw, ang kanyang True Divine Dragon Physique ay unti-unting umangkop sa bagong pinagsamang puwersa ng elemento ng kadiliman. Naka-crossleg sa ibaba ng malaking tore, ang katawan ni Huang Xiaolong ay lumawak na parang isang bolang na palaki. 3 buwan lamang ang lumipas nang sa wakas ay nabawi niya ang hitsura ng kanyang normal na anyo. Habang ang tore sa ika-12 palapag ay naglalabas ng napakaraming madilim na enerhiya, ang mga sinaunang simbolo ng lahi ng Diablo na nakasulat sa katawan nito ay kumikinang ng maliwanag, na nagpapalabas ng nakakatakot na presyon. Kahit na ang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay medyo malakas, laban sa pressure na ito, siya ay walang pinagkaiba sa isang mahinang sanggol na malapit nang bumagsak sa susunod na segundo. Sa katunayan, maraming pagkakataon na natutokso siyang sumuko at umalis sa Helien Tower, ngunit sa tuwing magngangalit ang kanyang mga ngipin at magtitiis, sinasabi sa kanyang sarili na kaunti na lang, kaunti na lang.
Lumipas ang kalahating taon. Matapos magalit sa ilalim ng nakakatakot na presyon ng tore, ang puwersa ng Diyos ni Huang Xiaolong ay lumakas at mas matalas. Mula sa mahirap tiisin ang pressure sa simula, naging mas madali para sa kanya na makayanin ito. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay tumaas din sa pinakamataas na huli 6th Order High God Realm, ang 7th Order ay isang hakbang na lang ang layo. Gayunpaman, ang 7th Order ay isang hangganan na humadlang sa maraming High God Realm Masters na, sa kabila ng mapait na paglilinang sa loob ng 10-10 milenyo, ay natigil sa peak late 6th Order High God Realm, hindi nakapasok sa 7th Order sa kanilang buhay. Kung ang isa ay kulang sa talento, kakaunti ang pag-asa na mahawakan nila ang 7th Order kahit gaano pa sila kahirap. Para sa mga may mga Diyos na nasa ibaba ng 5 ranggo, ang pagsulong sa 7th Order High God Realm ay isa lamang panaginip. Tanging ang mga High God Realm Cultivator na may rank 5 at mas mataas na mga Godhead ang may anumang pag-asa, ngunit muli, kahit isang rank 5 Godhead ay mayroon lamang isang ikasampo ng pagkakataon. Samantalang ang isang ranggo na 6 na Diyos ay magtataas ng kanilang mga pagkakataon sa isang ikatlo. Habang sinisipsip ni Huang Xiaolong ang madilim na enerhiya sa ika-12 palapag, sinusubukang makapasok sa 7th Order High God Realm. Sa wakas ay naalis ni Devil Son Mosu ang ika-9 na palapag at pumasok sa ika-10. Nang tumuntong si Mosu sa ika-10 palapag, nagningning na liwanag ang mga dingding sa labas ng tore, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa plaza. Higit sa iilan sa karamihan ang nagsisikap na hulaan kung sinong alagad ng sekta iyon. Kasabay nito, hinuhulaan nila kung makakalagpas ba ang disipulong ito sa ika-10 palapag, papasok sa ika-11. Sa labas ng plaza, ang Fortune Gate Chief na si Wang Yu ay nakasimangot na nakatingin sa eksenang ito. Sa nakalipas na 2 taon, ilang beses na binaliktad ni Grand Elder Zhang Lin ang lungsod ng mga Diablo sa paghahanap kay Huang Xiaolong, ngunit wala pang kahit isang bakas ng unggoy na iyon pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Chief, ang Huang Xiaolong na iyon, baka hindi siya nakarating sa City of Devils. Baka peke ang natanggap nating balita noon. Sabi ni Zhang Lin. Tanging ang paliwanag na ito ang pinakalohikal kung bakit hindi pa nila natagpuan si Huang Xiaolong sa lungsod ng mga Diablo. Nag-aatubili na sumang-ayon si Wang Yu, mukhang ganoon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sun Yi, any news on the Huang family? Umiling si Sun Yi, pagkatapos makatakas ang pamilya Huang sa huling pagkakataon, may iba pang balita tungkol sa kanila. Tinong mag-aakalang napakalakas ng mga defensive barrier ng Heavenly Mountain, kahit ang 9th Order High God Realm Masters ay hindi kayang sirain ang mga ito. Gayunpaman, tinatansya ng subordinate na ito na ang Huang family ay nasa Black Tortoise Galaxy pa rin. Ang temperatura sa boses ni Wang Yu ay naging malamig, ibigay mo ang utos sa aming mga disipulo. Ano man ang halaga, ipadala ang lahat upang hanapin si Huang Xiaolong at ang kinaroroonan ng Huang family, sino mang makakahanap sa kanila ay mabibigyan ng malaking gantimpala. Oo, Chief. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa harap ng nanonood na karamihan, si Mosu na nasa ika-10 palapag ay sa wakas ay nilinis ito, tumuntong sa ika-11 palapag. Ang nagniningning na mga ilaw ng Hellion Tower ay tumakip muli sa buong City of Devils. Sa panonood nito, ang mga tao sa labas ay sumabog sa isang malakas na hiyawan, at pinanibig sa hangin. Nang ang lahat ay sumuntok sa hangin gamit ang kanilang mga kamay, na tuwang-tuwa, isang itim na anino ang lumipad mula sa maliwanag na nagniningning na ika-11 palapag. Kahit na ang Mosu ay isang bihirang talentadong henyo, tulad ng pagpapakita niya sa ika-11 palapag, hindi niya nakayanan kahit ang unang shockwave ng hampas ng palakol ng higanti. Kaya naman, sa loob lamang ng ilang segundo pagkatapos pumasok, tumakbo siya palabas. Pumulusok sa katahimikan ng maingay na nagsisigawan ng mga tao na parang may isang hindi nakikitang kamay na biglang pumikit sa kanilang mga lalamunan, na inalis ang kanilang mga boses. Sa biglang katahimikan, ang figure na lumipad palabas mula sa ika-11 palapag ay lalong naging malinaw sa mga mata ng karamihan. Si Devil Son Mosu. Devil Son Mosu, ito. Paano na? Katulad ng mga tandang ang tumunog mula sa buong parisukat.
Lahat ng mga disciples ng Devil Clan, elders, at Grand Elders ay nanigas sa lugar, samantalang si Moding Tian ay naramdaman na parang may malaking kamay na humawak sa kanyang puso, isang matinding sakit ang tumusok sa kanya. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Ang naglinis sa ika-10 palapag ngunit nabigo sa pagsubok sa ika-11 palapag ay ang kanilang Devil Son na si Mosu. Tapos, sino yung tao sa ika-12 palapag? Nakatitig si Moding Tian sa ika-12 palapag ng Hellion Tower, ang maningning na liwanag na tila nanlilisik sa kanyang mga mata ngayon. Kahuli, sa harap ng natarantang karamihan, ang figure ni Mosu ay bumagsak sa parisukat. Ang lupa ay yumanig sa isang dumadagandong na boom. Doon lang nag-react ang mga disciples ng Devil Clan, nagmadali ang ilan para tulungang makabangon si Mosu. Pagkatapos ng kaguluhan ng pagkalito, nagkamalay si Mosu. Nang magkaroon ng malay, tumingin siya sa mga disipulo ng angkan ng Diablo sa paligid niya, tumatawa ng buong galit. Kakalinas lang niya ng 10th floor. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 920. Namatay sa ika-12 palapag. Tumayo si Mosu at buong pagmamalaki na humakbang patungo sa Devil Clan na si Patriarch Moding Tian. Pagkaraan lamang ng ilang hakbang ay napansin niyang medyo kakaiba ang tingin sa kanya ng mga nakapaligid na tao, pati na rin ng mga disipulo ng angkan ng demonyo. Ngunit naunawaan ni Mosu sa susunod na sandali, nilinis niya ang ika-10 palapag ng Hellion Tower, naging pangalawang tao na gumawa nito pagkatapos ng kanyang ninuno, ang Devil King. Talagang normal para sa mga taong ito na medyo iba ang tingin sa kanya. Patriarch, pagdating sa kinatatayuan ni Moding Tian, sumaludo si Mosu. Pinagmamasdan ng mapagmataas na ekspresyon ni Mosu, si Moding Tian ay pumikit ng isang matigas na ngiti, tumango ng kahoy, magaling ka. Sa anumang oras, nasaksihan ang tagumpay ni Mosu sa pagpasa sa ika-10 palapag, na patunay ng kanyang kamangha-manghang talento, si Moding Tian ay tumatawa ng buong puso. Kaya lang wala siyang ganang tumawa sa mga sandaling ito. Natitiyak ni Mosu na ang Patriarch ay bubusugin siya ng papuri, ngunit sinong mag-aakalang ang nakuha niya ay isang maligamgam na mahusay ang ginawa mo. Ano ang nangyayari dito? Si Mosu ay labis na naguguluhan. Pagkatapos, napansin niya si Moding Tian na palihim na sumusulyap sa Hellion Tower sa likod niya ng ilang beses. Kasunod ng direksyon ng tingin ni Moding Tian, lumingon si Mosu, diretsyong nakatingin sa pinakamataas na punto ng tore. Sa sumunod na segundo, tumayo siya sa kinatatayuan ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata habang nakatitig sa maliwanag na nagniningning na ika-12 palapag. Nagniningning ang ika-12 palapag. May umabot talaga sa ika-12 palapag. Hindi. Paano ito posible? Imposible, imposible. Pakiramdam ni Mosu ay parang ginulo ang kanyang utak, isang walang katapusang huni sa kanyang mga tainga. May mas mataas na talento talaga sa kanya. Nang pumasok si Mosu sa Hellion Tower, walang ibang tao sa loob, siya ang unang tao sa kanyang batch na pumasok. Sa madaling salita, pumasok ang taong ito pagkatapos niya. Ngunit ang taong ito ay nakarating na sa ika-12 palapag. Sino siya? Namumula ang mga mata ni Mosu na nanlilisik sa nagniningning na ika-12 palapag, ang malamig niyang boses ay nakadirekta sa angkan ng demonyo na si Elder Mo Shirong sa tabi niya, ang bawat pantig ay parang singit. Si Mo Shirong ang elder na namamahala sa Disciple Registration Area. Nakita ng elder ang isang nakakatakot na nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ni Mosu, na naging sanhi ng kanyang panginginig, na sinagot si Mosu sa isang pilit na boses, sa pagsagot sa Devil Son, ang nasasakupan na ito ay hindi sigurado. Bagamat ang taong ito ay nasa parehong batch ng mga rehistradong disipulo, mayroong 5 hanggang 6 na raang tao ang pumapasok sa Hellion Tower sa parehong araw. Maliban sa mga nabigong dumaan sa mga pagsubok at pinalabas, medyo marami pa rin ang nasa loob ng tore. Sa makatuwid, mahirap para kay Mo Shirong na paliitin sila at kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kasalukuyang nasa ika-12 palapag. May nagbabantang kinang sa mga mata ni Mosu,
alamin mo, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, gusto kong malaman kung sino ang taong iyon. Nakayuko lang si Mo Shirong at sumunod. Sa oras na ito, maingat na lumapit si Grand Elder Mo Zenro kay Mo Dingtian, Ma'am Ulong, Patriarch, ang pagdiriwang na piging na iyon, itutuloy ba natin ito? Dati, inutusan ni Mo Dingtian ang mga disciples ng Devil Clan na maghanda para sa isang grand celebration banquet, kaya ang kanilang Devil Clan headquarters ay pinalamutian ng labis. Ang una nilang plano ay anyayahan ang lahat ng kasalukuyang pinuno at patriarka sa pagdiriwang ng piging nang lumabas si Mosu mula sa Hellion Tower. Pero ngayon, ibalik mo ito pansamantala. Itinuro ni Mo Dingtian na may madilim na boses. Magalang na sumunod si Mo Zenro. Ang nakapaligid ng mga disipulo ng angkan ng Diablo, Elder, at Grand Elder ay hindi umimik. Sa oras na ito, ang mga tingin ng iba pang mga cultivator ay lumayo sa katawan ni Moso, bumalik upang panoorin ang ikalabindalawang palapag ng Hellion Tower, nakikipag-usap sa kanilang mga kasama at nagbabahagi ng kanilang mga opinyon. Habang hinuhulaan ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan, biglang nanginig si Huang Xiaolong na naka-crossleg sa ikalabindalawang palapag. Ang mga crepuscular ray ng mga ilaw ay sumikat mula sa kanyang katawan, nilunod ang kanyang malawak na paligid sa isang marilag na banal na kapangyarihan. Pumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong sa tuwa, 7th Order High God Realm. Kawakas ay nabasag na niya ang pinakamataas na barrier sa huling bahagi ng ika-6 na utos, na tumuntong sa ika-7 utos. Gayunpaman, nanatili siya sa parehong posture, patuloy na hinihigop ang puwersa ng elemento ng kadiliman mula sa tore sa itaas niya. Matapos makapasok sa 7th Order High God Realm, ang bilis ng pagsipsip ni Huang Xiaolong ay tumaas ng husto. Ang puwersa ng elemento ng kadiliman mula sa malaking tore ay tila hindi mauubos, patuloy na umaagos sa katawan ni Huang Xiaolong. Samantala, lumipas pa ang 2 buwan. Sa isang punto, puminto ang madilim na enerhiyang inilalabas mula sa tore. Ang tore ay lumutang ng mataas, ang lahat ng sinaunang simbolo ng lahi ng Diablo ay lumilipad palabas mula sa mga dingding nito, na bumubuo ng mga individual na itim na perlas ng liwanag na nag-drill sa Huang Xiaolong sa pamamagitan ng kanyang noo, direktang tumatak sa kanyang kaluluwa. Nang ang lahat ng mga karakter at simbolo ay umalis sa mga dingding, ang tore ay naglabas ng isang maliwanag na ningning at nawala sa isang bahid ng liwanag. Nang ang mga sinaunang simbolo ng lahi ng Diablo na iyon ay puwersahang sumugod sa kanya, pinilit nilang lumawak ang dagat ng kanyang kaluluwa. Nakaramdam si Huang Xiaolong ng sakit na napunit, na para bang may nagsisikap na baliin ang kanyang ulo mula sa loob. Ang sakit na ito ay tumagal ng buong 3 araw bago ito nawala. Ito ang sky-splitting tenet. Nagulat si Huang Xiaolong sa mabuting paraan. Bago nawala ang tore, ang lahat ng mga karakter sa katawan nito ay aktwal na pinagsama sa isang manu-manong pamamaraan ng heaven-splitting tenet. Bagamat hindi matukoy ni Huang Xiaolong ang grado ng heaven-splitting tenet na ito, hindi kailangang maging henyo ang isang tao para malaman na isa talaga itong supreme level technique. Hanggat umabot ako sa ikalabindalawang yugto ng heaven-splitting tenet na ito, maaari kong alisin ang Hellion Tower na ito. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Ayon sa impormasyon sa manual, hanggat naabot niya ang ikalabindalawang yugto ng pamamaraan, magagawa niyang alisin ang Hellion Tower. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagpakita si Huang Xiaolong ng isang mapait na ngiti. Tinangin itong heaven-splitting tenet hanggang sa ikalabindalawang yugto, ilang taon kaya iyon? Sigurado si Huang Xiaolong na hindi ito magagawa sa loob ng maikling daang taon. Sa panahong iyon, mas malamang kaysa sa hindi, siya ay nakaakyat na sa banal na mundo. Hindi banggitin na ang heaven-splitting tenet ay masyadong malalim at mahirap intindihin. Pinag-aralan ito ni Huang Xiaolong nang walang anumang ani at nagpa siya na itago ito. Pagtayo niya, mabilis siyang tumingin sa paligid bago mabilis na tumakbo patungo sa gilid. Kung tutusin, humigit kumulang 9 na taon na ang lumipas mula noong dumating siya sa Hellion Tower. May 3 hanggang 4 na buwan pa bago ang Alchemist Grandmaster Grand Competition, kaya kailangan niyang umalis sa tore. Ilang sandali pa, narating niya ang tila dulo ng ikalabindalawang palapag at may nakitang labasan.
Sa isang kisap mata, lumipad si Huang Xiaolong sa labasan, napapikit siya dahil sa nakakasilaw na kislap ng liwanag. Nang muli niyang buksan ang mga ito at tumingin sa paligid, napatulala siya. Ano ang nangyayari? Nakatayo siya sa ibabaw ng malawak na karagatan. Hindi ba ang Hellion Tower ay nasa lungsod ng mga Diablo? Paano siya lumitaw dito pagkatapos lumabas sa ikalabindalawang palapag, sa halip na sa lungsod ng mga Diablo? Si Huang Xiaolong ay labis na nataranta. Siya ay may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha na lumilitaw sa gitna ng malawak na karagatang ito sa Diyos na alam kung aling mundo ang ibabaw. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay alamin kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ay pumili siya ng direksyon at tumilapon, sumipol ang hangin sa himpapawid, kaagad na umalis sa lugar ng karagatan. Sa parehong oras sa Hellion Tower Square, ang mga tao ay tumatalo na parang mga langgam sa isang mainit na kawali. Sa sandaling umalis si Huang Xiaolong sa ikalabindalawang palapag, ang nagniningning na mga pader ay agad na lumabo. Matagal na nilang hinihintay na makita ang taong umakyat hanggang sa ikalabindalawang palapag, ngunit ngayon. Anong nangyayari? Bakit walang lumalabas? Namatay ba siya sa loob ng ikalabindalawang palapag? Lalong nag-iingay ang mga tao. Si Mosu, na nagplanong harangin ang taong iyon at pilitin siyang lumaban para magpasya kung sino ang mas magaling, ay natarante rin. Walang lumabas, ngunit ang mga dingding sa ikalabindalawang palapag ay lumabo na. Namatay ba talaga ang taong iyon sa loob? Ang bawat pagsubok sa sahig ng Hellion Tower ay lubhang mapanganib, ang isang walang ingat na pagkakamali ay maaaring magdulot ng buhay ng isang tao anumang oras. Nakatingin din si Moding Tian sa madilim na ikalabindalawang palapag na may malalim na pagsimangot. Patriarch, na. Ang taong iyon ay talagang namatay sa loob ng tore. Tanong ni Grand Elder Mo Zenro, nagtataka at nagdududa sa parehong oras. Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Moding Tian, maghintay pa tayo ng kaunti pa. Ngunit, makalipas ang 3 araw, wala pa ring gumagalaw. Parami ng parami ang umalis habang umiiling. Hindi ko talaga inaasahan ang ganitong uri ng resulta. Ang Fortune Gate Chief na si Wang Yu ay ngumisi, ito talaga ang pinaka-ironic na biro. Ang pinakadakilang henyo, ang unang taong nakarating sa ikalabindalawang palapag ng Hellion Tower, at sa napakabilis na bilis, ay namatay talaga sa loob sa huli. Pagkatapos ay tumingin si Wang Yu sa grupo ng mga master ng Fortune Gate, bumalik tayo, ang Alchemist Grandmaster Grand Competition ay nasa paligid ng kanto, kailangan pa nating sumugod sa Divine Dan World. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.